Okay. Yeah. Okay, game? Game. Saan ako titingin? Doon sa gitna. Pwedeng doon. Dito, ito atin. Itong puti atin. Ito sa lahat. Ito kay sir. Okay. So tayo, wag ka titingin sa camera, sa amin ka titingin. Okay. Okay, so this time we are trying a multiple angle setup. Siyempre, improving na ang Soup Talk ngayon. So welcome to this episode of Soup Talk. This is episode 10. And it's a rainy... Wala yung ano. Wala yung clapper natin. Wala yung clapper natin. It's a rainy afternoon here in Marikina, or in the east side. So we have a special guest with us here today. He's one of our friends here sa car industry dito sa east. So isa siyang car dealer, car builder, car enthusiast. Car enthusiast. Ano bang tawag doon sa mga nagpaparenta ng mga Airbnb? Anong tawag sa ganon? Ewan ko. Realtor? Realtor ba tawag sa ganon? Realtor. So, I'm Tusog, Chino, and this is Makoy, M-Clicks. And we are with Mr. Monir. Yes. Good afternoon, sir. Thank you. Good afternoon. Thank you for inviting me, brothers. So, sir, Monami ba talaga apelyido mo? Mo money. So, Mo money. Oh, pag pinalitan mo ng N, no money. Pero yun talaga. Pero swerte M, so mo money. Yun talaga apelyido nyo. Yes. Anong descent to? My dad was Jordanian. Okay. Pure siya, pure. Kumbaga, Arab. Jordanian. Maputing Arabo. Tapos yung mami mo, Filipina. Marikenya. Marikenya ang mom ko. So, dito talaga kayo sa East. Yeah, lumaki. East talaga. Lumaki na ako, Fill Invest na kami. Okay. Pero tumira kami, Marikina, tapos si Katuna, hindi pa ako pinapanganak. Na QC kami, tapos dito sa Fill Invest. Ayan. Tapos ngayon, lumipat ako dito Pasig. Tumira rin kayo overseas? Ako hindi. Hindi na. Ako, never Dito pa na ako talaga kayo. out of the country. BC, no? BC. Pero, yung dad ko is Jordanian. Bumabalik-balik naman siya dati from time to time. Ngayon, hindi na kasi wala na yung parents niya. So, yun. Gusto rin sana namin sumama kasi hindi na rin siya bumabalik. Saan ba Jordan? May Jordan River. Ba't ako tinatanong mo? Bakit ako tinatanong Alam ko lang Jordan, Middle East. Michael eh. Michael Jordan. So, sa iyo tong Forbes Capital Cars, yes. Cars. Pa-introduce mo si sir. Okay, so sir, can you give us a brief description? Introduction. So, I'm Munir of Forbes Capital Cars. Specialized na car dealership. So, hinahanap namin mostly is yung mga hard to find cars. Pero ang motto namin is turning dreams into reality. So, ako, marami akong dream cars. So, I'm chasing my dream one car at a time. So, that's what I'm giving my clients opportunity to achieve. Kumbaga, ako, yung inventory ko, as of the moment, and even before, is a reflection of me. So, kumbaga, kung ano yung afford ko, kung ano yung type ko, nagre-reflect yun dun sa inventory ko. So, yun. Basically, buy what I like, then, pagka okay na ako, gusto ko naman ma-experience yun ng mga clients ko. So hindi ka, for example, hindi ka nakikiuso kung ano yung mabentang sa market ngayon, parang gano'n? Hindi masyado. Most of the time, ako yung nagpa-price sa market. Magari, wala akong, magkano ba ipipresyo ko dito? Kasi wala Hindi mo akong katulad. binibase sa iba yung price mo. So, ako technique ko lang to Minsan, pag wala talaga akong pagbasihan, magkano presyo sa US? Tapos, mostly, times 2 ko lang yun. Parang gano'n. Okay. Tapos naman, pag dito, is tinitignan ko yung mga past na sale. Kung magkano ba nabenta to noon 3 years ago, 4 years ago. Tapos plus inflation and shit na lang, no? So, kung tingin ko siya, nag-appreciate siya kasi mas nag-rare siya, dadagdagan ko. So, nung nagsimula ka mag-buy and sell ng kotse, was it this big na agad? I know. How did it started? Kasi yung dad ko was into cooking Mediterranean food. Okay. Tapos side hustle niya is buy and sell. Ng kotse. Buy and sell ng kotse. Tapos kami rin yung nagsusupply ng pita bread sa mga Jordanian na Restaurants. Middle East. Kahit nga sa sa Manila ng mga kebabs. Kami nagsusupply ng tinapay. Alright. So, yung dad ko, may siya, parang nabilidad. So, naghahanap siya ng weight para kumita on the side. Nagpa-fast break siya ng normal cars.
Mostly normal cars. So, When you say normal cars, mga Honda, ganon, mga yes, Toyota. basically, Mga Fortuner, Montero. wala pa nun. Nagsimula sila, Beetle. Okay. Ah. Oo, nung nakatira kami sa Sikatuna, pinakwento sa akin ng dad ko, iba-ibang kulay ng Beetle. Ng Beetle. Binibili na basically for 5,000, piniflip nila 7,000. Okay. Ganon. Yan yung starting nila. Tapos, nung lumalaki ako, sumasama ako sa kanila, minsan, tatanong ko, pag nakakita ko ng magandang kotse, ba't di tayo bumili nun? Okay. Nako, walang pyesa, walang buyer, mahal. So, walang ano yan, hindi tayo kita dyan, malulugi tayo dyan. Mostly, ganun yung belief nila. So, growing up, doon ako, yun yung gusto ko. Okay. So, ayoko talaga maging buy and sell. Gusto ko lang ng magandang... Gusto mo lang mabili, magamit, tapos benta, bili ulit, iba, upgrade. Hindi, ano pa ako nito, bata pa ako okay. nito. Tapos nung ano na, eventually, yung parents ko kasi, ano sila parang busy na person. So, uuwi sila ng hapon, paggabi. So, minsan magmo-mall kami or sa bahay lang kami, ganun. Binibigyan nila kami ng budget na maglaro kayo. Pampasyal, oo. Maglaro kayo dyan. Bili kayo ng Pokemon cards, Words of Fun. Santa Lucia, East talaga kami. Bali, ako, ginagawa ko, imbis na gastusin ko, nasama ako sa mga kapatid ko, makikilaro lang ako sa kanila. Tapos yung tinatago mo lang. Tapos iniipon yung pera. Walang reason, nag-iipon lang ako. May ligaw mag-ipon. Tapos dumating yung time na yung parents ko kailangan ng money. Parang may kailangan ng bayaran. Sabi ko, kaya ba kailangan nyo? Sabi niya, nako, nag-uusap kami. Hindi, may pera ako dito. Tapos nagulat sila, meron akong 25,000. Okay. Bata pa ako. Ibig sabihin, hawak mo lang yun. Kunyari, nasa room mo lang yung money na yun. 13 yata, parang gano'n. So, ibig sabihin, bata pa, masinop ka na sa pera. Masinop ako na. Tapos nag-ano rin ako sa online games. Nagbebenta kasi ako ng mga gamit. Ano online games? Ragnarok. Yung mga web, ano tawag doon? Skins, mga gano'n. Yung kapatid ko kasi, medyo genius siya. Gumagawa siya ng mga bot. Medyo genius. Genius yun, bata pa kami, genius siya. Gumagawa siya ng mga bot. So mag-isa nagpapa-level up yung mga characters ng mga kaibigan namin. Ganun. Tapos meron din ako yung nagbebenta ng item. Pero mostly, yung mga napupulot nung mga nakabot na item. Naglulut, parang naglulut. Loot ata tawag doon. So yun, naipon na naipon. Nagulat yung parents ko, may pera ka? Kasi yun, binigay ko muna sa kanila. Eventually, nag-ipon ulit ako. Sabi ko, gusto ko ng motor. Okay. Yung motor talaga. Sabi ko, motor. Pero no intention of selling. Panggamit lang. Oo. Pero wala pa akong lisensya nito. I was 15 that time eh. Sabi ko, sige, hanap ako ng motor. Sakto, nakaipon ako ulit eh. Parang 20,000 yung naipon ko. May nakita ako, Motor Star, pero mukhang Honda. Okay. Okay. Mukha siyang Honda. May flarings ng Honda, big bike yung itsura, gano'n. So, binili ko siya 20,000 sa MMDA na yung enforcer. Okay. So, yun, pinalagyan ko ng muffler na maapoy. Di ako marunong pa magmotor, binili ko eh. Natusan ko yung kaibigan ko, nasamahan ako. So, manual yan, no? Manual. Na may clutch. Okay. Bumili ako ng motor na hindi ko kayang gamitin. Pinadrive ko pa sa iba. Kasi yun, pinalagyan ko ng muffler habang nagpa-practice ako. Kapag nirev mo siya, puputok-putok. Pops and bangs na dati yung hanap. So, pin-invest ka na nito? Pin-invest. So, wala eh. Pag nandun ka kasi, maluwag na may kalsada, pwede ka mag-practice. Hindi siya katulad ng mga busy streets eh. Kasi yun, sabi ng dad ko, ba't ka bumiling motor? Galit na galit sa akin. Nagmumura ako kasi yung kaibigan niya na close sa kanya, na-aksidente, ganyan. Sabi ko, bibenta ko yan. Buy and sell tayo eh. Relax ka lang. Bibenta ko yan. Tapos, ayun, pinost ko siya sa sulit.com na sobrang taas na presyo. Parang ang brand new price, 55,000, parang gano'n. Pinost ko 60K. Okay. Used na, naka-body kit na Motor Star. Pinost ko ng 60K. Sabi ko, walang bibili nito. So, magagamit ko yung motor. Kumbaga, para lang masabi na Masabi binibenta mo, mo. para mapakita mo, pinost ko to. Tapos yun, may tumatawag sa akin one time. Dati yung phone ko pa noon, yung may scotch tape lang na natatanggal na yung baterya. Okay. Yung sira-sira na. May kulit na tawag ng tawag. Siguro naka 8 missed call. Sino ba to? Pag sagot ko, sabi niya, interesado ako dun sa motor mo. Sabi ko, anong motor? Yung 60K? Sabi niya, oo. Sabi ko, naku, kung tatawad ka, huwag ka na pumunta. Kasi, ganun ako. Hindi, pupunta ako sa'yo. Dumating, boss, 4 na motor na magkakaangkas. Ang dami nilang dumating. Tapos pagdating, in-start,
Pang. Hindi, okay na yan. Binayaran ako, sabay umalis. 60K. 60K. Walang tao. Tapos nakakatog ako. Anong gagawin ko doon sa pera? Tapos yung dad ko, sa mom ko, nandun, sabi nila, meron kaming pupuntahan sa kotse. Gusto mo i-share? Mag-share. Okay. Korpo ka. Ay, kung anong korpo? Ati tayo sa kita. Parang gano'n. So, ang pinakaunang unit ko that time is Toyota na Love Life. Okay, yun ang unang binili niyo. Okay, una. So, korpo kami ng dad ko. I think nabili namin siya 110. So, 55K lang ang nilabas ko. So, natira pa akong 5K dun sa 60 ko. Nung pauwi kami, nag-overheat, tumirik. Sabi ko, mas okay yung motor ko. Eh di, umiiyak ako. Literal. Sobrang sama ng loob ko. Sabi ko, malulugi tayo Lugi agad. na, oo. Ganito. Sabi ng dad ko, hindi porket may papagawa, lugi ka na. Okay. So, kaya natin binili yan at that price, meron tayong tinatawag na leeway. So, yun, natuto ko na meron palang dapat room for repairs. Okay. Pagka bibili ka Bumibili ng ka. mga ganung bagay. Kasi dati, I bought it for sa akin eh. So, nung try ako, okay, natuto ako. Kasi yun, eventually, nakikishare-share ako sa kanila until the time na lumaki yung pera ng konti. Hindi siya sobrang laki. Siguro mga pag nag-200 na yung almost ang 100 plus, parang ganun. Sabi ko, bibili na ako sarili ko. Well, actually, yun naman yung pinakamahirap ipunin eh. Yung 0 to 100,000 eh. Yun ang Mahirap. pinakamahirap ipunin eh. Mahirap siya. Tapos, sabi ko, bibili ako ng sarili kong kotse. Sabi ko sa dad ko, Adi, Magsosolo na ako. Magsosolo na ako. Pero, ang front ko is ganun pa rin. Kunwari, buy and sell. Ayoko talaga mag-buy and sell eh. To be honest. Kasi nga yung dad ko is fast breaker. So, kumikita lang kami 5,000, 10,000. Parang hindi mo ganun. nakikita yung potential nung Hindi, business kasi model. hindi kami yumaman ng sobra eh. Ah. Our house was mortgage, tapos talagang sa bills, medyo nagbe-behind pa. Ganun. So, we lived in a nice neighborhood, pero hindi kami sobrang, sabi ko, ayoko niyang business na yan. Kung magiging negosyante ako, ayoko sana ng buy and sell ng cars. Diba? So, yun yung, kumbaga, paniniwala mo noon, yung buy and sell, hindi ka yayaman ng gusto. Basically, ganun. So, ang goal ko lang is makabili ng sarili ko ulit na gusto na kotse. Kaya gamitin ko lang yun. Hindi ko bibenta yan. Kahit kumita na ako dati on the side dun sa buy and sell, hindi ako na-entice dun sa kinikita. Kasi alam ko naman yung business model. Hindi ako yayaman. Okay. Parang ganun. So, sabi ko, bibili ako, gusto ko two-door. Yung hindi bibili ng tatay ko. So, ilan taong ka na nito? I think, na ako nito? 16? Okay. Or 16. 17. May lisensya na ako. Pero, kakalisensya ko pa lang. Parang gano'n. So, sabi ko, tayo na. Pero marunong ka na mag-drive nun. Marunong na ako That drive nun. Ayos, shotgun na ako sa mga kotse-kotse nun. Tapos yung mga sinashotgunan ko minsan, mga vintage cars, muscle cars. That time kasi sobrang active ng mga vintage car club. Nagra-run sila, patanay. Talagang Mga luma. mga luma talaga, mga 60s, 50s, 40s. Ano mga vintage? Mga lumang Benz, gano'n. Cadillac. Ganun. lahat. Meron pa mga Mr. Slim na pagoda Okay, noon. okay. Pare, sobrang mura lang dati noon. 600,000. Ngayon, Sabi mahal ko, na nun. Mahal nun. Tapos ngayon, Ngayon, priceless. halos 10 million. Ganun. Anyway, I admire those guys kasi. Parang, pag nagkakape sila, they're very passionate on telling stories. Saka nagbabasa talaga sila Paano ka nasali sa grupo na yon? Dahil sa dad mo? Hindi. Actually, yung dad ko kasi, ayaw niya nga dun sa mga Kotse-kotse. exotic car. Kotse-kotse. or normal cars lang. Kung anong mabenta, ang bumibili sa amin, kapwa buy and sell. Okay. So, ako naman, yung kapitbahay naming isa, meron silang mga muscle car. Yung isa, tumatambay ako dun. Tapos sabi niya, meron kami... Ito ba yung kanto? Oo, sa Philinvest. Oo, yung kantong bahay, parang dilaw na bahay o Parang off-white? old house. Oo. Parang ganun. Alam mo yung Parang- house na oo, sinasabi parang ko. pinagsasabi yun. yung So, bahay. sabi ko, tambay-tambay ako doon. Minsan, weekend, merong either Burgos Circle or ganyan. Ay, sama ako. Ayun, makikita mo sila pag nag-uusap. Sobrang, alam mo yun, alam mo na passionate sila doon sa mga kotse nila. Okay. Ibang klase sila. Pero wala ka pang kotse noon? Wala pa. Okay. Sabi ko, bibili ako ng sa akin. As, may sarili na akong pera. Gahanap ako ng kotse. Unang iniisip ko, sabi ko, two-door lang. Kahit hindi muna yung vintage car. GSR ang hinanap ko. Mitsubishi na GSR. Well, yun naman talaga poging Tudor that time. Pare, lahat ng tinignan ko na sinamahan ako ng dad ko. Sabi ng dad ko, huwag yan, carnap. Paano naging
car na paano mo nalaman? Parang tinignan lang namin. Parang ayaw niya ako bumili ng exotic car eh. Kasi yung kapatid ko, sabi niya, huwag yan, alanganin, peke yung plaka. Okay. Ay, ganun. Sabi ko, madali lang naman yun ah. Eh, bata ka eh, di ba? Gusto mo yung gusto mo. Hindi, tsaka dati, nauso kasi yung mga improvised plates talaga. Yes. Iba-iba kulay. Tapos nauwi ako, sabi ko, sige, ito meron akong isang nakita, kapitbahay namin. Hyundai Genesis na first generation. Okay. Sabi ko, nagkasundo na kami sa presyo. Sabi ko, boss, kunin ko na yan ah. Sabi niya, bigyan mo lang ako isang araw pa kasama yung kotse. Pag-iisipan niya, Oo, parang tiga ano last siya, na niya. tiga Finlanders din. Ganda talaga. Parang manual siya na, parang candy red. Basta, alam mo yung red na sports car. Sabi ko, 100. Ano ba yun yung Genesis na yun? Yung may turbo tsaka V6? Oo. Oh, pero ito yung first gen. Before pa nun. Before pa nun. Yung tawag nila is parang Hyundai Coupe. Or, Yung Tiburon sa Amerika. hindi pa. Mas luma pa dun. Mas luma pa. Tapos yung, di ko talaga mabili yun. Sabi ko, ay kinabukasan, nagbago isip ng may-ari. Wait. Ito yung Elantra na two-door. Parang ganun. Okay. yung tsura. Okay. Tapos, kinabukasan, sabi ng may-ari, sorry bro, bago isip ko, mahal ko yung kotse. Ano? Hindi ka na Ramdam na natulog ramdam nung mo gabi. na. Gusto mo lang Kung nag-i-imagine ka na. Sabi ko, pogi ko doon, ganyan, manual. Sabi ko, wala talaga. Mukhang mauwi ako sa normal cars, ah. Biglang sabi ng kaibigan ko na yung nagmamasal ka, meron dito, brother, Camaro. Okay. Camaro. Anong Camaro? Yung sa Transformer na Camaro. Okay, luma. Oo. Sabi niya, yung bago mag-transform si Bumblebee. Sabi ko, ano yung tsura? Bumblebee. Sabi ko po, Bumblebee, Transformer na, ano siya, inspired na Camaro. So sabi ko, patingin nga ako. Yung pala, ano siya, naundoy. Okay. So, na-abandon siya, nakalubog sa vacant lot yung kalahati ng sasakyan. Nabaha. Ganyan. Sabi ko, magkano? 100,000. Okay. 100,000. Ang catch niya, hindi pa siya pinapaandar. Kumbaga, Bagak pa. bagak. Sabi ko, first real car ko, project car, dali lang naman siguro yan. Yung pala, hindi. Hindi wala, ano. Tapos binili mo yun. Binili ko. Tapos sinila namin sa shop na kakilala namin kay June Master Canic dyan sa... Marcos Highway? Sa may sumulong. Walang sa may Hindi ko pagtumana alam. ka sa Masinag. Ang looban siya sa tabi ng... pag pinasok mo yung Alpan. Okay. Yun. So, doon ko dinala yung kotse ko. Sabi niya, sige, Tapos? So, nung dinala namin doon, sabi ng mekaniko, babaksyon lang ako. Iwan ko muna yung mga tao ko dyan. Kaya naman nila yan. Sabi, sige. So, yung mga tao, nilist down nila. Kailangan mo ng... Dati wala akong alam talaga literal sa kotse. Kung anong nagagawa Pero niya. nung time na yun, handa ka sa gastos. Hindi, nabili ko na mura yung kotse. May matitira ako. Akala ko, Kasya na. kasya na yun. Kasi bata ka eh, di ba? Oo. Sabi ng tatay ko lang sa akin, good luck. Good luck, sabi niya. Bumili ka ng vintage car, tapos hindi pa umaandar na vintage car, di ba? So, yun. Doon ako natuto sa kotse kasi sobrang dami ng listahan ng kailangan kong palitan. Hanggang sa tornilyo, malamang. Sa clutch, yung pressure plate. Pati sa mga goma, steering, yun siguro, mga ganun. imagine, yun yung pinakamahirap hanapin. Sobra. Tapos Pero yun, that time, meron ka na alam na pagpapagawan mo nun. Hindi, nasa shop na nga nasa eh. shop na. Nasa Ang shop problema, ako yung kailangan bumili ng mga Mag-supply. pyesa. Ng parts. oo. So, parang ako, ito yung mga sample, ito yung hahanapin ko. Saan ko hanapin to? So, nagpasama ako dun sa kaibigan ko na, yun din, na mahilig sa luma. Punta kami ng mga Manila, sa Cubao, kay Mainline, yung mga ganyan. Okay. Yung mga specialty shops. Meron din sa QC, tawag nila si Incheck. Ano naman yan, yung nagre-ring lang yung mga telepono, sabihin niya yung presyo, bababa. Ayun, yung mga makakapanood nun, nakilala nila yun. Matatawa Alam nila sila. yun. Alam nila yun. Yun yung mga OG shop sa, bilihan ng pyesa. So yun, nasuyod ko yun. Hanggang sa makumpleto ko dahan-dahan yung sasakyan. Pero not running pa siya. Yung mga high tension wire, mga ganyan, carburetor, yung mga, overhauling lahat. Oo. Tapos, nung nagawa ko na lahat yun, ayaw pa rin i-start nung kotse. Okay. Sabi ko, ba't ganun? Nabili ko na lahat. Wala na akong pera. Sabi nung mekaniko, Sir, antayin natin si boss. Pero yung pinaka-may-ari ng shop. Okay. Magaling kasi galing siya, nagtrabaho siya sa Benz dati. So, Okay. Nagtayo siya ng shop. Magaling siya sa lahat ng kotseng,
ginawa niya, habang nare-redundo, pinapakinggan niya yung makina. Parang may mga twinik lang siya dun sa, sa cam, sa head, mga ganun-ganun. Umandar. Sabi mo, nandun lahat ng tao niya, nung time na yon, tapos pinapaandar nila. Ito galing sa bakasyon, pag-uwi, saglit lang siya, paandar na. Ito yung ngiti mo Ang nun. galing nito, oh. Tapos yan, nung umandar na, dahan-dahan na, upholstery na ako. Ayan, maliliit, pintura. So, ginagamit ko siya ng para sa akin lang. So, magkano naging total cost ng kotse? Siguro, less than 200. Less than 200. Well, Lahat at that time, malaki na yon. So, malaki na yon, pero hindi sobra. I mean, kaya mong ipunin eh. Okay. Kapresyo pa rin siya ng mga Civic. Kumbaga, parang gano'n. Naka-muscle car ka na. Supposed to be, magagamit ko as daily car eh. Pero walang aircon, walang side mirror, walang salamin. Kumbaga sakto umaandar lang. Oo, maandar lang. Ang problema ko, marami siyang maliliit na issues na, bigla masisira yung mga pump, magbabara yung fuel filter. Mga gremlins. So may mga baon na, may mga baon na akong mga spare na, So one time, nasunog yung air cleaner. Nagliyab. Parang ganun ka, tinapon mo yung air cleaner. Yung mga ganong, tas overheating, kasi nga, dahil carb siya, kaya lumiyab siya. minsan pag pumuputok-putok, papel yung filter. So, yung mangyayari, masusunog yung, yung filter niya. Tapos yun, cut the short short, in-enjoy ko ng sobrang kotse. Kahit tumitirik ako, sobrang saya ko doon. Kasi may mga kotseng umihinto, nagpapapicture. Okay. Kasi yung itsura Kasi ikaw stress na. Oo, pawis ako. Lagi ako nakasando, Vin Diesel. Pil mo, minsan kalbo pa ako, mohawk. Sabi ko, ibang klase din. Sarap sa feeling na nagda-drive ka. Tinitignan ka, ganda ng kotse mo. Bata pa lang ako, nai-imagine ko na yung sarili ko lagi na may, dinadrive ko yung gusto ko. Ayoko mag-drive ng hindi ko gusto. Ayun yung, ko sa sarili ko. Kahit wala akong masyadong So, technically, your first car was the Camaro. Parang ganon. Na hindi ko dapat ibebenta. Tapos, nabenta mo yun. Kasi, during the time ng ownership, meron kang makikilala na mag-o-offer sa'yo. Okay. Pagbebenta mo alam mo yun, yung mga ganong, kunwari, gusto mo yung binibenta mo, kaya laging nabebenta yung kotse na gusto mo. Kasi nga, ayaw mo siyang ibenta eh. Tapos, by the time na, may makukulit na, gano'n. Pag kailangan mo na ng pera. Ito, kailangan ko ng pera. Nagkasakit yung kapatid ko, ka-dengue. Ay ko, may offer ako doon na matutulungan ko yung kapatid ko. Tapos, parang gusto ko na rin magpalit ng mas modern car. Kasi, malapit na ako mag-college yata nito or first year college na ako. Sabi ko, gagamitin kong kotse, walang aircon. Sabi ko, sige, bigay ko na. May nag-offer sa akin, tiga Pampanga. Basta ma-deliver ko doon, mabayaran ako. Basta umabot ng Pampanga. Oo, sa umabot ng Pampanga. So, binayaran ako. Ilang years tumagal yun sa'yo? Matagal din. Tagal rin kasi sabi mo, parang 16 Matagal nagsimula. Tapos college. One year college mo siya 1 year and a half or 2 years, parang ganun. In-enjoy ko talaga siya. Ma-attend din ako. Dati may mga pa dyan yung mga drug strip pa dyan sa Marikina. Di ba? Oo. Sa engineering. Sa engineering. Oo. Dadating ako doon, akala ko si Vin Diesel. May funny story rin ako doon. Pagdating ko doon, yung susi, naiwan ko doon sa ignition, tapos nag-lock. Alam mo yung mga lumang lock, yung Solex, nasira doon sa pagsara ko ng pinto. Kami doon, habang nag-drag racing yung mga Honda, nakakaya. Pero nung time na yon, sumali-sali ka na doon sa vintage group. Medyo meron na akong sa kanila noon. Exposure. Pero eventually kasi sila yung nag-die down yung grupo. Mga grupo. Kasi talagang that time may edad na talaga yung mga sobrang passionate. So eventually siguro nangihina na rin. Hindi na pero meron pa rin ilan ngayon na solid pa rin ng mga know-how na hindi rin nabibigyan ng pag nabigyan mo ng oras na pakinggan mo yung mga storya, grabe. Hanggang ngayon nakikita na may mga minsan may mga nakakasama pa ako na tawag ko yung mga lumang tao. Lumang tao eh. Kasi yun talaga grabe knowledge nila. Nagbabasa talaga sila ng mga mga libro, tapos may mga urig talaga sila na diecast. At that time wala pang Google. Wala pang Yahoo. Wala pang internet masyado. Tapos alam nila yung per year na difference ng mga kotse.
At saka alam mong you did a good job restoring a car when someone offers you money for it. Diba? Oo. Basically kasi kaya nagmamahal yung mga yon. Dati wala silang value eh. Nakakausap ko sila, parang nabili nila 25,000, 20,000. Sabi ko, swerte mo naman. Ano na yan ngayon? 2 million na, 3 million. Sabi niya, that time, malaking halaga din yun. So, meron ka rin mga na-meet doon na nasa kanila pa rin hanggang ngayon yung cars nila. Oo, ganun. Talagang minamahal nila ng solid yung mga kotse. So si Bumblebee mo, hindi mo na nakikita ngayon? Parang sa museum yata ilalagay. Pero, Ay, doon sa Pampanga? oo, yung ginagawa nila. Pero wala pa yata, hindi pa yata. Hindi yung R Garage. Modelo Ay, yun. iba pa yun. Pero yung isa naman na tiga doon din na parang nagsimula siya, panay mga impalang kinokollect niya hanggang sa ginawa niya ng bus. Ang tagal na usapan na magtatayo sila ng museum doon na ano. Pero Ng mga grabe mga vintage. kotse doon. Yeah. Yun yata yung may fake taxi. Not sure. Yung fake, yung gamit sa fake taxi na taxi. Alin? Na yung taxi na yung Europe, ng Britain na taxi. Kasi one time, nasa NLEX ako, nakita ko yun eh. Wag may fake taxi. Talaga? Oo, dun papunta sa Pampanga. Baka yun din. Maraming mahilig na Pero, ano. nakita mo na ulit yung kotse na buo na siya, gano'n. Hindi pa. Hindi pa. Basically, yung pinagbentahan ko, yeah, may pera siya. Pagpasok mo ng bahay niya, panay boxes ng mga car parts, mansion yung bahay, panay mga Edelbrock, mga brands ng ano, alam mo nang nagmamuscle car to, may mga mugs na rare na aluminum na patong-patong. Pero kumita ka doon nung binenta mo yun. Hindi, ito na nga, ang offer sa akin that time parang 280. Okay. Tapos ang capital ko parang less than 200. Less than 200, sabi mo. Pwede na. Or parang 380 ba? 280? Ano yan? In-offer niya sa'yo? Hindi, 380 pala. Naalala ko na kasi binigay ko yata yung 100 sa parents ko. Tapos yung natira sa akin na parang 200 is pinambili ko ng EK hatch ko. Okay. May binenta sa EK hatch parang 160, 170. So after nung Bumblebee, EK Hatch yung binili EK mo. hatch. Sabi ko ito, ano ko to? Daily car. At saka dati uso Honda eh. Naka-ano na siya, naka D15B na dual VTEC. Wala akong masyadong alam sa Honda. Pero yun lang yung alam ko. Kasi yun lang yung nagkaroon ako dati. Manual rin. Manual. Na-convert na siya eh. Alam mo yung mga EK, di ba? From Matic, ginagawa na naman. Nagawa na lahat yung mga yun. So parang ako, gagamitin ko na lang. Ngayon, birthday ko nitong time na to, iniwan ko sa friend ko. Yung kasama ko rin ng nagmamuscle car sa vintage. Sabi ko, bro, papapunta ako nang nagkakabit ng alarm. Kasi yung susian, nasa passenger side. Kasi hapon eh. So tuwing bababa ako, kailangan ko umikot. Parang gano'n eh. Tapos pagsasakay ako, unlock ko dun sa kabila. Tapos aabutin ko yung unlock button dun. Sobrang hassle. Ay, papalagyan ko ng alarm. Pare, kinarera sa congressional nung madaling araw nung kaibigan ko. Total rate, pang! Nandun lahat ng pera ko. Pang! Sabi ko, swerte birthday ko pa. Tapos doon, sabi ko, kaya nyo bang tulungan ako sa paggawa? Ganyan. So, yun. Basically, ako na rin nagpagawa ng auto. Tinulungan ako ni Master Canic. Nabuo namin din yung auto ng maayos naman. Tapos may nag-offer sa akin naman, swap sa big bike. Okay. Doon from EK na total, swap sa big bike. Sabi ko, sige. Yung total niya, Hindi saan yung naman. tama? Sa harap? Gumanon siya, sumide swipe. Gilid. Swipe. Buong gilid. So, sinap ko siya sa R1, pauwi pa lang, nag-overheat na, sira yung transmission. Okay. Parang ako, from tanghali na nasa Mindanao Avenue ako, nakarating ako dito parang 2 a.m. Dahil papatigil-tigil. Tinutulak ko, Okay. makikit-charge ako ng baterya, i-start siya ulit, aandar. Sira yung transmission, may sabit yung gear. So, mag-iinit ulit yung makina. Hanggang sa kinalas namin yung makina, nakababa lahat. Sabi wala na akong pera. Tigil na muna. Pero before ko siya gawin, pinicturean ko kasi yung motor. Ang ginawa ko, pinost ko lang siya dun sa sa sulit.com ng advance. Habang ginagawa ko siya na, sana mabenta ko to before, pagkagawa ko sa kanya, para Mabenta maging pera agad. na lang. Pare, may makulit na tumatawag sa akin, paulit-ulit. Kalas-kalas pa nga yung motor eh. Sabi ko, boss, aminin ko na sa'yo, yung motor, nakakalas, may nasira kasi. Sabi niya, hindi.
Okay lang. Okay lang. Pasilip lang ako. Ah. Sabi ko, sarap to. Nakakalas. Sabi ko, boss, frame lang natira. May picture ako na. Sinend ko sa kanya. Sabi ko, boss, baka lang, tapos gulong. Kailangan ko lang makita. Yung pala, pre, yung R1 na nabili ko, medyo rare. Okay. Para ano siya, kunwari sa Honda, kung 16 Type bulb. R. Hindi, kunwari 16 bulb, ito 20 bulb. Parang Okay, gano'n. okay. Kumakarera sila. Kumakarera sila ng motor. Importante sa kanila yung maliliit na diferensya. Kahit same kayo ng motor. A little bit of advantage. Malaking bagay. Sabi niya sa akin, sabihin mo sa mga kasama ko, 100K ko lang binili Pero binayaran niya ako ng full price. Magkano yung... Yung asking ko dun sa motor. That time, parang 280. Ganun. Okay. So parang, I'm back in the ball game. Parang binili mo sa akin. Boss, alam mo naman na pag iba yung tumingin, 100,000 na daw. Sabi niya, doesn't matter. Pinakita niya sa akin, pre. Kumpleto siya ng lahat ng mga kotse na ng mga collectible cars. Mga GTR, Z, lahat. Kumpleto siya. Tapos meron siya mga motor na pinanalo ng anak niya. Saka Ito, bibili niya pang race bike lang ng anak niya. Oo. Para manalo. Pero yung pera, hindi masyado... Doon ako na meron palang mga ganitong klase ng... Sasakyan or kotse or motor. Mga tao. Both. There are rare cars, hard to find cars, tapos merong mga tao na willing to pay for these kinds of cars na di nila mahanap. Okay. So doon ka nagka-idea So, sabi na... ko, meron palang ganun. Parang ako rin. Okay. Parang ganun. Kasi I buy cars with issue, pero I'll make sure na... Gusto mo yung kotse or Katulad yung nung motor. binili ko, yung radyo niya may sunburn. Tapos yung gauge niya medyo malabo. Parang ganun. Yung mga pwede mong ayusin na lang, na hindi mo naman kailangan perfect, pero you know the value of the car. Kasi wala kang makita nun. It's hard to find. Na-appreciate mo. So, yun. Pero ayoko pa rin talaga mag-buy and sell per se. Noong time na yun. Hanggang kalaunan, ang dami ko sinubukan na businesses. So, nag-food ako. Meron akong networking ng mga sinalihan. Okay. Iniiwanan ko, pagka nakabili ako ng kotse na gusto ko, hindi ako mag-buy and sell. Hindi ko bibenta yun. Akin yun. Tapos magnenegosyo ako ng gusto ko. Iba. Tapos yun, pinasok ko ngayon. Nabenta ako insurance. Mag-sideline din ako mga sapatos na peke, yung mga reproduction, yung wallet, ganyan. Sabi ko, nangihinayang ako maghanap kasi baka hindi na ako makahanap ulit. Pero yung typical na ng mga in love sa kotse nila. Ayoko ibenta kasi mahirapan na akong humanap ulit pag binenta. So mabilis ka ma-in-love sa kotse Pati din. pinaayos mo na rin kasi maayos na lahat Basically, di ba? lahat naman ng car lover Parang... Nagkakaroon ng sentimento din. Parang ganon. So, ganon din ako. So, nag-start ako na iba-ibang businesses. It kept on failing. Lahat ng businesses ko. Tapos yung mga nakakaisip ako ng bagong venture, natitignan ko yung kotse ko. Na parang, beta ko kaya muna to. Pero ano yung naging source of income mo para to put up those businesses? Yung kotse. Ito nga the car always saves me. Kasi I always seem to sell it higher dun sa buo ko sa kanya, yung pagkabili ko. Pati sa right Lagi. time. Oo, Nag-check right time lagi. Kasi I don't buy normal na cars Yung medyo hard to find. So, kunwari sila, benta mo yun Pagka nagsabi ka ng presyo, bibilin pa rin nila So ano yung pinakaunang masasabi mong high-end car na nabili mo? Pinaka-high-end na una? Hindi, yung una, yung tipong na medyo model-modelo, na medyo mahal. Ako, yung pinaka-ano ko, nung nagne-networking ako, bumili ako ng halos sabay SLK. Okay. Na yung naunang SLK. Ang problema ko sa kanya, tumatama yung tuhod ko. Pambabae Maliit ka yun Meron si Kyle, oy, pambabae na yung kotse. Pambabae ka yun Anyway, yun, tumatabit yung ano ko. Actually, pangkabit. Pwede. Ayun, eventually, may nag-alok sa akin ng CLK na cabriolet. Yung may back seat. Tapos tinignan ko yung specs niya. Same siya ng sedan, yung size. Pero, 2-door siya na convertible. Okay. Tapos, 5-seater. Sabi ko, parang good deal Inalok sa akin ng mababang presyo, pero may catch. Parang niregalo dun sa tatay ng babae, ng foreigner.
yung tatay, taxi driver, taga-probinsya. Ginamit yung kotse sa probinsya. As in, Okay, living the life, Bugbog. naka-top down. Grabe yung interior, talagang worn out. Sabi ko, kaya ko kaya to. Kasi mga hawakan, sira. Ganyan. Talagang, sige. Yung mags, daming tama, pintura. Talagang wala na. Complete. Parang restoration. Pero hindi siya lumang kotse. Parang 06. Pagod lang. Pagod yung kotse. Ay, hindi. Mga ano pala yung 01 na W208 na Mercedes-Benz na cabriolet. So yun, na-restore ko yun. Kept on driving it. Sobrang mahal ko yung kotse. Went on yung mga dates. Pupuriin ng mga tao yung kotse mo. So, sobrang sarap ng feeling ko na yun. Tapos, going on, yung networking ko, nag-collapse. Okay. naging scam. So parang sabi ko, bukod dun sa may mga kaibigan ako galit sa akin, na sumali sila, tapos naging scam yung network. Sabi ko, hindi ka naman sa akin nagbayad eh. Yan. So iba, binaligan ko ng pera, ganyan. Binenta ko yung kotse. Okay. Binenta ko yung kotse. Pero napaganda. Napaganda with a little bit ng hindi. May nag-offer sa akin swap sa vintage car plus cash. Okay. So Kung may kotse ka na, may cash ka pa. Oo. So may nag-offer sa akin ng $10,000, foreigner eh. Plus, 450 SL na Benz. That time, tinatanong ko yung mga kaibigan Hindi ko. nila alam yun. Hindi nila alam yung presyo. Sabi ko, ang asking ko dun sa Benz ko is parang, dreaming ako nun, 875 eh. Pero binili ko 300. Na-restore ko siya siguro mga 100 or baka 80, ganun. So, dreaming ako kasi sobrang mahal ko yung auto. Tapos yung price range pero ng hindi car imposible. nun, Wala nagbebenta nun eh. Kasi ang avenue lang dati, sulit.com, dito.ph. Pag nag-search ka nun, ako lang. Kumbaga pag may nagbenta, sobrang dalang. Hindi katulad ngayon na buong Pilipinas, ganyan. Dati per area lang yung lalabas din sa'yo eh. Oo. Tapos yun, nung binibenta ko siya, may nag-offer na foreigner, swap sa pinagtatanong ko yung presyo. Sabi ko, kung $10,000, may 500K na ako, 50 pesos na yun dati. May 500K na ako. Tapos, may benta ko to. Siguro, hindi naman to bababa sa 350,000. Malamang, Benz eh. Oo. Sabi ko dun sa kaibigan ko. Tsaka running naman eh. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng kotse. Parang concourse condition. Parang gano'n. O sabi ko, sige, doon sa friend ko na tinanong ako, sabi ko, brother, ganito na lang. Since 350 naman yung target ko, sabi ko, kahit try ko, 400 ako neto, ikaw na mag-post. Kasi marami siyang kaibigan na pinost niya sa Vintage Car Club. Para pinagkaguluhan yung kotse. Sabi ko, dahil forums pa yun. pinost niya ng 450. So anything over sa kanya, parang gano'n. So binigyan ko pa siya ng parang 20 pa. Parang gano'n. So okay siya, masaya siya. Masaya na ako. After 2 weeks, yung same na kotse, nabenta yun ng 1.5 million. Wow! Oh. So, lahat nung tinanungan ko, dahil wala nga silang knowledge, hindi nila alam. Doon ako natuto na kailangan mong aralin yung value ng isang bagay. Hindi lang kung saan ka masaya or parang, pwede pala yun. So, parang, yun yung sinasabi mong okay na medyo hindi. Kasi parang feeling mo, you got lowballed dahil mura mo sa nabitawan. Mas mataas ko pa nabenta yung kotse. Kung kumita ka na, yung pala, kaya pang mas malaki. Mas malaki. Pumatak ako ng parang 900,000. Asking ko lang parang 870. Parang gano'n eh. Well, doon yata papasok yung to the right buyer no? Na hindi kasi kasabihan. After a week lang daw nabenta rin agad eh. Kumbaga hindi ko lang alam yung value. Okay. Paano mo nalaman na nabenta siya ng ganung price? Sold. Hindi naman basta-basta. Or 1.5, konti lang naman ang Galing, no? Tapos yun, natuto rin ako doon. Sabi ko, para ako namigay ng pera. Oo. Dahil lang hindi ko alam yung value. So, pagka nagkakaroon ako ng kotse na hard to find, inaaral ko talaga. Para akong, alam mo yung sa VIN, titignan ko ilan yung pre-produce na gano'n. At same na sa'yo, alam mo yung selling point. Oo. So, yun din yung naging key ko when finding cars. Naalam ko kung meron bang following tong kotse na to. Kasi merong mga kotse na luma, pero wala siyang hindi ko magana. At tapos? May mga kotse kasi na luma na walang following. Yeah. So, I don't usually buy those cars. Kasi yun, alam mo yung sinasabi nila na parang one-man club.
Ikaw lang may gano'n, ikaw Parang lang din. ganun. Kasi ikaw lang may gusto nun, parang Oo, gano'n. parang ganun. Kunwari, Honda, Civic, di ba? Ang daming pre-produce nun. Oo. Pero ang dami pa rin may gusto, di ba? Yes. Kumbaga, Kasi may following. Meron siyang following. Same with those hard-to-find cars. Meron din dapat following. Hindi porket luma, may value. Kasi, di ba, vintage car, wow, luma. Wala naman nakakaalam. Ang pangit naman yung tsura talaga. Di ba? Tapos may stress ka pa. Bumili ako one time ng mga ganun. So, ano nangyari? Wala. Agas na nabulok siya. Actually, nandun pa siya. Hindi ko siya nabenta. Andiyan pa rin. Noong Chrysler na two-door na Lebaron. Problema ko sa kanya, I tried to i-hype yung kotse. Wala talaga eh. Wala Walang talaga. following yung even in US, $300. Utang ina, false pressure pamigay. Isa pinapamigay pa. Junk na lang Scrap talaga. talaga. Kumbaga, may mga kotseng old and may value. May old na walang value. So, Ganun. paano mo na-grow yung market mo? Or paano mo na-tap yung mga tao na parehas mo ng hilig? Basically, hindi ko sa per se kilala lahat eh. Alam mo yun, mostly bibili sa'yo, di mo kilala eh. Okay. Eventually mo na lang sila magiging kaibigan pagka dumating na sila. So, ang naging naging channel mo for marketing those hard to find or those special cars is social media na lang ngayon. Ngayon, oo. Pero That time, in those days, ikaw. Ilalako mo yung kotse talaga? Hindi naman ganun. nilalako. Paano? Just use it. Kasi ako, hindi nga ako buy. Dadalhin mo sa lugar na... Papakita mo, Oo, show off okay. mo, ganun. Ganun lang. Tapos, pag kami nakaka-appreciate kasi, nang bumili na sa'yo noon ng taste mo, magiging kaibigan mo yun. Kumbaga, paparada mo sa isang coffee shop na puro foreigner yung kumakain, gano'n. Hindi, kunwari. Mga car group na same genre. Ganun. Kunwari, kayo, meron ka na bang kaibigan na bumili sa'yo ng kotse? Oo. Most probably meron, di ba? Ah. Honda Civic or kung ano man, na binuo mo, na gusto nila. Tingin mo, hindi bibili sa'yo ulit yun. Dahil, Okay. parang gano'n, meron kang product eh. Yung taste ko, yung product ko. Okay. So, eventually, kaya siya nag-grow. Meron ako mga naging suki na parang ako rin. Na gustong maghanap, may pera, pero Parehas hindi sila yung makahanap. taste. Wala na silang time. So, Munir, hanapan mo ako ng ganyan. Pag may nakita ka, parang gano'n, yun yung naging avenue ko Okay. to build. So, would you say ikaw ay isang car hunter more than of a car dealer? Parang more of both. Kasi yung skills ng dealer, still with me. Yung mga naturo ng tatay ko on how to negotiate, yung ethics, nandun. Kasi pag hunter ka, mostly, hindi ka trained sa, sa sales and negotiator eh. Kasi hanap lang. Negotiation, more on hanap, ganun. Tsaka, sa States kasi, may mga tinatawag na car hunters. Babayaran mo sila para hanapin yung kotse. Yes. Tapos, pag nahanap na nila yung kotse, babalik na yung kakausapin na yung client to do the negotiations, di ba? Parang ganon. Ikaw Ako, na hindi. mismo. Pinupuhunanan mo na yung mga... Yes. Eventually, yan. Pero, most of the time, nung yung nagsimula ako ulit, I bought cars that I like, parang di ko masyadong pino-force sa market na mabenta. Kasi, mga gusto kong kotse to. May bibili nito kung gusto nilang bilhin. Parang ganun. Okay, so ikaw ba, do you have a special list of cars na hinahunt mo right now? Sa akin, hindi. Wala naman specific, pero meron akong vast na mga gustong kotse. Okay, na on top of your head lang. ganun. Kumbaga, anything hard to find, rare, and my following, that's what I go for. Ngayon, example, give me like 3. Anong Check ko lang yun. Sige. Sa akin, mga Jaguar na, X-Type? yung Yung mahaba. yung ginamit ni Jordan Belfort dun sa Wolf of Wall Street. Ganun. Okay. Tapos Mura Pagoda. na lang yun ah. Wala bro, mahal yun. Parang may nakita akong ganun dati, 300. Parang Jaguar wala Man, talaga. meron akong kaibigan, nakabili siya ng ganun sa junk shop, 25,000. Oo. Barn, Kaso Flintstone problem- may kalawang sa sahig, kulang-kulang. Pare, binibili sa kanya 6 million. Kasi na-restore na niya. O hindi pa. As is. Oh? 25,000 niya lang binili. That's how rare the car is. Okay. Lalo na dito sa Pinas. Kumbaga, those cars, para magkaroon nun dito, parang unicorn, miracle. Okay. Parang ganun. You don't even see it dun sa mga meet ng mga vintage. Kasi, alam mo yun, pagka nabangga, Wala na. Ang hirap kasi mga ipagawa. preno nun, ganun. So, mostly display siya, private collection. So, those cars, yun yung basically mga dream cars ko to find. Yung nakaraan nga, may inalok sa akin.
barn find na Ferrari, saka ano, no, hindi natin nabili. Hinayang ako, naunahan kami ng isang collector din. Yung mga ganun na hindi ko na napopost. So ano pa, aside from doon sa Jaguar? Yung ano, Pagoda na Benz. Okay. BMW na 202. Yung Yung hindi mga- 2002 yung ano. Yung malinipis yung ilaw? Oo, yung mga lumang ganon. Mostly, anything rare na may following. Mga Mercy, mga lumang Lambo. So kwentuhan mo kami tungkol sa pinakamahirap na kotseng na hunt mo. I mean, yung Oo. pinaka naging Or trust. pinahanap sa'yo Oo. na kotse na nahirapan ka talaga. Hindi naman sa nahirapan. Meron akong nabiling kotse na sobrang rare na hindi ko alam. Okay. Ito, ikakwento ko lang. Ako kasi, parang mas mabias ako sa original left-hand drive. Hindi masyado sa converted, Okay, diba? okay. Merong mga Land Cruiser na tinatawag nila Japan, commercial. Tawag, yung pag na-convert, commercial unit. Yung tawag nila eh. May ganon. Okay. Pero pagka original left-hand drive naman is Dubai or US lang naman eh, di ba? So meron akong hinahanap na Land Cruiser. Gusto ko lang, original left-hand drive. Okay. Okay. Tapos diesel. Anything kung Dubai or wala akong masyadong knowledge. Basta original left-hand drive. Kasi yung collector nun, willing to pay. Okay. So may nag-alok sa akin, boss, di ko alam kung original left-hand drive. Tinatanong ko eh. Nag-send sa akin ng malabong picture. Yan. Sabi ko, saan ba? So nagsabi siya, medyo malayo. Ayaw ko na sabihin yung lugar. Medyo malayo. Sabi ko, sigurado ka. The last time na tumakbo ko sa'yo, nagbago isip ng mayari, hindi natuloy. Bawian mo ako Sabi niya, boss, sigurado to. Ganyan. Kasi meron din akong mga avenue na, Tagahanap din. oo, over the years, kunwari, sila yung nag-post dati nung rare na kotse, nabili ko sa kanila, boss, hanap pa ako alok ko sa'yo pag meron. Ganon. Okay. So, lumalawak na yung reach ko. Pinapunta niya ako dun sa lugar. Pagkakita ko, di ko ma-determine kung ano siya. Kasi, wala siyang mga indication na madali kong maano. Kasi hindi ako Land Cruiser enthusiast eh. Ano lang ako, parang naghahanap lang ako ng original left-hand. Sabi ko lang sa kaibigan ko na advisor, bro, anong dapat kong tignan kung orig left to? Kasi alam ko na diesel, manual. Bro, silipin mo yung pinto kung merong Arabong nakalagay. Okay. Pag may Arabo, Dubai na yun, matic na yun. Okay. Sabi ko, okay, sige. Pinicturean ko ngayon. Ngayon yung may-ari nung, wala pa daw. Nung kotse, wala pa. So, nandun lang kami sa property niya, may kubo. Sabi ko, tagal naman ng may-ari. So, nag-research ako. Land Cruiser. Itignan ko yung VIN. Parang may mali. Tawag nila dun sa Land Cruiser is LC100. Okay. LC100. So, tinitignan ko yung VIN, may nakalagay, parang HJJ105, parang gano'n. So, sabi ko doon sa kaibigan ko, LC105 pala. oo, sabi ko, di ba rare to? Kasi meron akong nabenta noon na 100, gagawin daw nilang 105 loop. Oo. Sabi ko, hindi kaya ito yun. Sabi ng kaibigan ko, pero sobrang imposible nun. Ano yan? One of parang 50 lang sa Pinas, ganyan. Sabi ko, talaga? Magkano value nito? Bro, siguro, kung ako bibili, sabi niya interest pa siya 1M. 1M? Sabi ko, pero, mas mababa yung kuha ko Oo. Sabi ko, kikita na ako dun Tanong pa nga ako sa iba. Nagtanong ako sa iba. Kaibigan ko na sabi naman ng isang kaibigan ko, bro, kunin ko sa'yo. Huwag ka na, dito ka na dumiretso, 2M. Sabi ko, Ano yung mga enthusiast o buy and sell rin? nagbabayin sila na enthusiast din. May kwento ko dyan sa LC105 May pinagawa sa akin LC105 kasi tumutulo yung bubong sa roof rail. So, yung ceiling niya, lumundo na. So, dinala ko. Nababasa. Oo. Nabababad na So, dinala ko kay seatmate. Okay. Sa Mandaluyong. Di pinagawa ko na kay seatmate. Parang 19,000 yung buong okay. Nung pauwi na ako, nung pipick upin ko na yung kotse, puta may naka Land Cruiser LC2.
nakaabang sa sa seatmate. Ah. Inaantay ko sinong pipick up ng kotse. Nung pinick up ko yung kotse, dinapitan ako. Boss, binibenta yan? Ito? Sabi ko, hindi. Sa customer ko lang to eh. Tanong mo naman, straight swap, dalawang LC2. LC2. Dalawang LC2 para dun sa Kailan LC yan? na yun. Last year? Gago yung LCL mo kanino? Ha. Kala Patrich. Manual Manual pa yun. Hindi, 105 manual. Manual. Mostly. Tapos ito, Ang galing. na may nag-offer sa akin ng 2, sabi ko, siguro tatago ko muna yung auto. So, ginawa ko, sa dulo nung garahe ko sa Marikina, tinago ko siya doon, tinarukbuhan ko. Kasi hard start pa siya eh. Meron siya mga kailangan pang gawin sa kanya. Sabi ko, hayaan mo lang siya doon. So, ano nauwi siya eh. mo na siya nung time na yon nung nandun Hindi. ka? Kaya siya sobrang naging mahirap. Yung may-ari, nandun ako ng, I think, mga tanghali, 12. Hapon, wala pa siya. Doon ako nagre-research nung kasi sobrang tagal niya eh. Ganyan na ako, ganyan. Sabi ko, gabi na, wala pa rin. Sabi ko, scroll ka, nagre-research ka. Sa ibang bansa, meron ng mga nabenta na 105. Nung nalaman ko na above siya dun sa Normal na price. mga 100. NC. Sabi ko, di ako alis dito. Ngayon, nag-video call yung may-ari. Sabi niya, mamaya pa ako dyan dadating. Nagiinom pa kami, ganyan. Hindi, dito lang ako, boss. Dito So, lang. could it be na hindi din alam ng may-ari kung ano yung meron siya? Oo. Would it be? Ganun. Pero, ano naman eh, tawag dito? Sa amin sa, binibili ko, I'm paying their asking price eh. Kaya may gusto niyan eh. Same dun sa, sa DeLorean. Asking nila is 900, offer nila 1.8. Choice naman nila eh. Diba? They could go with a higher price or dun sa unang kausap nila. Not everyone sa, Ano yun? Matanda na yung owner nun? Medyo. So, itong DeLorean, paano mo nahanap to? Pinost lang rin sa market. Okay. Pagka-post sa kanya, parang 9 minutes posted, sinend sa akin agad ni Kyle. Sa marketplace to, Facebook. Tapos nung pagkakita ko, peke yata to banda ko sa Facebook. Sabi ko, screenshot mo lahat ng banda ko sa marketplace yung mga dealer. So, parang totoo kasi local plate. Pero siya, abandoned condition. Sabi ko, sabihin mo, atin na yan, G na yan. Would you know ilang DeLorean nasa Pilipinas? Ang personally na alam ko, 5. Explain mo muna sa kanila kung ano yung DeLorean. Back to the future. Yung kwento. I mean, The DeLorean is yung kotse na ginamit ni Doc na ginawang time machine sa Back to the Future. Okay, so meron kasi akong ni-restore ni Monir. Ginawa niyang K-swap. K-swap. Kinang show. Kasi meron ako narinig na storya niyan na there was this Miss Philippines na pageant noon na nung na-crown yung mga nanalo, pinagamit sa kanila, puro DeLorean pang parade. Hindi ko alam yan. So, could be na yung nakuha mo is one of those cars. Kailan yun? 1980s pa eh. Stiga. Ano ba year model nung yan? So, 82? 82. 83. What made you choose na lagyan siya ng Honda engine? Hindi, kasi when I bought it, yung mga tao, shinare ko kasi yung story ng pagkabili. So ngayon, sabi ko, kung i-expect nyo na same engine, magagamit ko sa Pilipinas, kasi ang DeLorean, isang kotse lang yung na-produce nila, yan lang. Okay. Kumbaga hindi siya katulad ng Toyota na maraming kotse na na-produce, ganyan-ganyan. So sabi ko, kung mag-i-stick ako dun sa DeLorean, so kailangan ko lang bilhin na parts is pa ni DeLorean. So, matagal na nagsara yung kumpanya. Oo, pero merong parts na nabibili. Pero isipin mo, tumiri ka sa minor na dahilan, hindi mo siya maayos agad. So every time natitirik ka, you have to order, wait 2 weeks, patoko muna sa garahe ko. Sabi ko, I wouldn't want to go through that hassle. Pero nandito naman yung original engine. So, what I did, tinabi ko tong original engine. Pero gumagana yung makina. Ngayon, umaandar naman siya. Hindi, yung lumang makina. Yeah, it turns. Sabi ko, ayoko lang siyang i-risk kasi nga, meron siyang design flaw rin na nasusunog. Okay. Sabi ko, unreliable, mabagal, tapos may chance na masunog. Lahat, ayoko eh.
So, inaral mo yung DeLorean once Yeah. na nagkaroon ka na o Yeah, matagal mo na? nagkaroon na ako. Ah. Basically, wala akong masyadong alam dyan. Yung kapatid ko yung may dream car dyan eh. Okay. Kaya nung Nagkaroon yung pinto eh. nung nakuha ko siya, si Utol, nakakausap na ako. Ay, bilhin ko sa'yo yan, ganyan. So, offering me double, triple, pagkabili ko. Sabi ko, bro, hindi pa ngayon. Kasi kung bebenta ko to, siguro, by the time na tapos na ako. Pero yung anak ko, ayaw niya talagang ipabenta. Kasi nanonood din kami noon eh. Back to the Future eh. Sabi ko, kakabitan ko siya ng engine na reliable. May konting performance naman, pero it won't sobrang hurt the bank na Okay. magiging mas mahal pa siya doon sa pagkabili ko sa kanya. Yeah. Kasi ang daming option eh, di ba? Ah. Maraming nagsasabi, Pwedeng 1 Toyota, JZ, pwedeng 2 JZ, 2 JZ. ganun. RB, meron pa Kasha 2 LS. JZ dyan? Oh. Kasha? Siguro magkakating konti. Pero lahat naman, chinekan ko. Problema, pagdating sa cost, ang Talo, mahal. laki rin aabutin. Sabi ko, di naman ako maglolong ng supercar performance na sobra. Bibili ako supercar kasi nandito naman ako sa na to sa field na to eh. Pero ang gusto ko sa kanya, magamit ko siya ng masaya ako. So, I think doon sa engine na Honda, may performance naman, reliable, tapos yun yung pinaka best fit doon sa nasa Pilipinas tayo. Following ng Honda solid. Tsaka ang dali ng pyesa. Oo. So, yun. Doon pa rin ako sa yung sa following. By the time na, siguro man, kung ibebenta ko siya, who wouldn't want na reliable yung DeLorean na mabibili nila? Tapos may tulin din. So, I think there's somebody like me out there. Hindi, tsaka nung, di ba nagkausap tayo dyan tungkol sa, nung inisip mo pala i-K, tapos parang tinanong mo, na parang sabi ko sa'yo, hindi, lagyan mo turbo para may power naman, onte. Para, di ba, kasi sports car eh. Tapos nung una ayaw niya, sabi niya, NA lang muna para Tapos managot ako, turbo na eh. Ano ba, 2.4? Oh, turbo. K24. Pero yun nga, goal ko lang talaga is, gusto ko Mapaandar. madala ko siya kung san-san, na hindi ako natatakot. Tapos kunwari, may tumiri ka dun banda, may shop dun. Kuya, patulong ako. Ganyan. Magulat sila na. Oo, kasi madali. Well, ilang months mo binuo yung DeLorean? Ito na nga yung funny part eh. Kung buo lang dun sa mechanical part, 2 weeks lang namin siya ginawa eh. As in, yung full build na ginawa namin, 2 weeks lang. Kasi 1 month to build, it took 2 weeks dun sa Parts. detail at paint eh. Okay. Tapos yung upholstery. Pagdating dito, after 2 weeks, tapos na yung mga yon, doon lang kami nakapagsimula doon sa yung mga ginawa namin. So, natuwa ako doon sa community. Meron kami sponsor sa ganito, sa ganyan, sa ganon, sa ganon. So, dumali yung Nakatulong. nakatulong sobra yung Tapos nakaisip din kami ng way na papakita natin yung build. sa tao. Ayun. Garnered millions naman of views. Sumali kami sa MIAS na 1 month lang ang prep. Okay. Tapos, nanalo kami ng award na parang Media's Choice Award just by having those community na sobrang dami nagpunta dun sa MIAS na Dahil sa coaching yun. dahil sa coaching yun. Tapos, para mapakita, they even wear Back to the Future shirts. May dala silang mga laruan. Tapos, even Imprint Customs, sabi niya, gawa tayo ng merch mo, benta natin dun sa para dun sa mga followers. Para sold out. Ilang shirts yun, Carl? Nakakatuwa na May following talaga. may Plus yung ginawa mo pa dun sa build, ang galing nga eh kasi, sinobis mo yung build. Kumbaga, pinost po ng videos, talagang in-expose Shinare niya. mo sa lahat. Oo. Yeah. Kaya nagkaroon din talaga ng following. Kaya may mga misconception din eh. Kunwari, kami na nagbi-build kami. Akala nila, yung Tuner shop kayo. saka one shop does it all. Hindi. Oo. Yun eh. Talaga naman pag Umikot-ikot nagbi-build ka ka rin. sino yung magaling sa exhaust, sino yung magaling sa wiring. Di ba? Umiikot ka kasi you don't need to know it all. Pero, just by knowing those people, they can help you complete the car. Diba? At saka, sigurado ako yung mga shop na pinuntahan mo, they were excited to work on the car din. Kasi Yes. it's a DeLorean. Even nga yung towing Unique company. yung build eh. Oo. Pero nag-sponsor sa akin, towing, brother. Kakabili niya lang ng truck. Sabi niya, excited ako. Sponsoran ko yung papunta pabalik niya ng Mias. Yeah. Ganun sabi, laking bagay niyan. Oo. Kasi, malakas din umubos ng pera yung pagbuo eh. Hindi ka rin, kasi first ko yun na full build. Bibili ka ng ECU na gano'n, ganyan. So hard was it to find parts for the DeLorean? Oo nga. Paanong parts? Yung mga under under suspension, ganun. Yung mga trimmings, bukas pa yung
factory niya sa US. Okay. Okay. So nakabili pa ako doon ng mga sigurado. plastic trims, yung natunaw na side mirror, yung mga cosmetic parts, madali. Mahirap yung malalaki like yung windshield. Tinulungan kami doon ng car glass saka ni Boss Danny ng Unicorn Glass. Pinuntahan nila kami dito. Sinukatan. Si Car Glass ang gumawa ng mold, si Boss Danny ng Unicorn yung nagluto. Tapos yun, pati baterya, Barta. Sagot na namin yan, yung jack, saka jack stand, SATA, Philippines. Parang, oo nga no, kailangan mo nga pala lahat yung mga yun. Kailangan mo. So yun. Pero nagkaroon ba ng international following din yung kotse? From other DeLorean owners? Oo, meron palang group sa Australia, sa Japan, Okay. mga DeLorean owners. Sa Japan, nagpaparating pa sila ng mga DeLorean doon para mapalaki yung grupo nila. Okay. Tapos very active yung mga groups nila. Sineshare din nila yung, kahit hindi nila naiintindihan, brother. Tagalog. Oo, sineshare din nila. Tapos these crazy guys, meron mga this crazy guy built a DeLorean with Honda engine, fabricated the mounts and kasi yun, tinulungan din kami, Bitoy Restoration sa dun sa mounting ng Engine. steel plates, engine, saka transmission. Yung adapter ng transmission tsaka ng yung Kasi- adapter plate. sa ibang bansa, pinapalitan nila yung transmission ng Porsche Okay. para rear engine agad. Parang, yun, Mas madali. Oo. Pero, yun, nagawa namin siya sa stock transmission na wala talagang gumagawa sa ibang bansa. So meron rin mga nagalit sa'yo na nilagyan mo siyang Honda engine, ganun. Hindi naman. May mga nagsabi lang na Mga it devalues. purista. Madedevalue daw yung kotse, ganyan. Sabi ko, paano madedevalue? The Nasa engine iyo is pa yung there. stock eh. Nandiyan pa rin naman yung engine eh. Kaya ko rin ibalik yun. Balik. Even yung mounting, tatanggalin mo lang yun. Oo. Salpak lang ulit. Kumbaga wala namang permanent modification na ginawa. Saka nandun naman yung originality niya pa rin. Hindi ko binago ng sobra yung looks. Interior, yung pa rin naman, binago ko lang yung suspension. Yan, si Fitment Engineering, gumawa kami ng In-air yan. in-air yung pwesto ng flux capacitor sa gitna. Doon namin pinesto yung tangke, may ilaw. Sabi nga ni Kyle, pwede niya daw gawan niya ng 3D printed na yung flux capacitor. Oo, para Okay. showbiz din talaga. Yun, dahan-dahan. Pero hindi pa namin siya sobrang natutuunan ng pansin. Kasi after nung show, back to the business ako, sobrang yung build namin na yun, iniwan ko kasi halos yung work. So, para nag-pile up tutukan yung todo ko. Sabi ko, pare, kailangan ko muna magtrabaho. Ang laki ng naubos ko dun sa kotse. Plus, hindi ako kumita dun sa month na yun. Pare, tinatanong ako dun, boss, magkano nagastos mo dun sa DeLorean? Ganyan, sabi ko. Hindi yung nagastos mo dun sa DeLorean eh. yung saya. oras. Hindi, yung oras na hindi ka To take nakapagtrabaho. the, Dahil, yun, bukod sa gumagastos Missed ka, opportunities. hindi ka nakapag-work talaga. So, Pero how long did it take? 1 month. Kinumpleto mo muna lahat ng parts? Tapos tsaka ginawa? Or within 1 month na yun, doon ka rin naghanap ng, Doon ka rin naghanap ng mga parts? Puta, air freight lahat yun. Oo. Nagtawag-tawag na ako. Ayoko kasi magbanggit masyado ng mga pangalan. Pero, yun, congressman, alam mo yun, mga malalaking tao. Connect ka na talaga. Hindi, nag-offer sila. Mga friends ko naman din sila. Sabi niya, tulungan kita, may bahay ako sa US. Okay. Padala natin doon, tapos tulungan kita mapabilis dito. Mapabilis mo punta dito. Sabi ko, sige boss, malaking tulong. Kasi sinasabi ko na yung kailangan ko eh. Guys, kung may kilala kayo, kailangan ko ng tulong. Yung iba, akala nila showbiz. Hindi, totoo yun. So, you could consider it as a community project talaga. Yes. Ganun talaga yung nangyari sa Galing, kanya. Hindi ko rin nakalain na daming, parang sali ako, pag kailangan mo ng ganito. Actually, marami akong hindi napagbigyan. Kasi sa isang kotse, may lang naman eh, di ba? May mga parang categories lang na mga gagawin. Sa paint, isa lang naman pwede gumawa ng paint, di ba? So, yun. Si Special Auto Shop, sabi niya, bro, bagong bukas yung detailing shop ko sa Caloocan. Sabi mo, ang daming detailing shop dito. Tropa si Car. Sabi ko, sige bro, padala mo dun. Pinatawin namin pupunta dun sa shop niya. Kahit kami, nagdi-detail kami dito eh. Pero bro, avenue mo, pakita mo yung kaya mo. Yun, gawa kami ng video. Tapos yun, after nun, kay boss naman, sa Valenzuela, painting naman. Diba? So, nakakatuwa. Everybody chipped in to finish the car. Pero yun, right, dun sa kami na talaga yung final, yung wiring. Kailangan namin mo pa-under talaga yung kotse. Sabi mo nag-start siya, di ba? Ma-under siya. Kulang Even niya lang. last few hours nung papunta ng Mias, yung ingress, pinapastart pa namin siya. Tapos nung nag-idle na, pinost ko agad yung video. Guys, ma-under na. Okay Pupunta na tayo.
Kasi yung update ko nun, guys, aabot po tayo. Kasi pag di aabot, Oo. pwede kaming mag-back out naman. Sabi naman sa akin ni, huwag ka masyado ma-stress. Pagka hindi mo na kaya, pwede mong wag ituloy. Sabi ko, hindi, tuloy ito. So, sinakay mo siya sa flatbed na maandar. Maandar. Galing, no? So, ano na lang kulang niya as of now? Ngayon, cooling system na lang. Aircon. Aircon. Saka, nagpagawa ko ng custom na radiator na same size nung stock. Tanso. Pero aluminum na. Hindi, tanso. Para in case magka-problema in the future. Madaling hinangin. Oo. Pag kasi aluminum, take time. Saka ganun din eh. Hindi mo mare-repair, di ba? Para sa akin naman eh. Kung paano yung gusto ko na build, ganun lang rin yung ano eh. Buti na lang, meron din ako, yung tito ko, mahilig din sa kotse talaga. Nagtrabaho Dito rin. mo sa fabrication, di ba? Lahat. Laking bagay. Malikot In-house. din ang isip. Oo. Kumakarera-karera din yan eh. Saka mahilig talaga siya sa Honda. Yan sinabi ko na, Tito, sige, Honda na lang. So, yung saya niya, talagang, Yes. It's my time to shine. Pero ikaw, mahilig ka sa Honda rin. Hindi nga. Hindi talaga ako mahilig Hindi sa talaga. Honda. Kasi hindi. Ano lang, alam ko lang yung specs niya, reliability niya. Saka may following talaga siya eh. So guys, meron palang taong hindi mahilig sa Oo Honda. nga. Ngayon lang. Ito kasi hilig niya. Ito. Well, So, maganda rin yung kwento nito. Di ba kung Actually, ano ngayon kwento lang niya ako kanina? naka-encounter ng car guy na hindi mahilig sa Honda. Hindi mahilig sa. Ah, Lalo Kasi na ako, growing up taga-Pilipinas. talaga. talaga Pilipinas. Oh. Gusto ko yung hindi mo makita sa daan. Ah. Ayun talaga ako eh. Pero yun, yung binuo ko na recently, yung SIR, ginawa ko sa kanya, clean look lang. Sabi ko, guys, hindi ko pa sobrang magamit si DeLorean. Ito, mas madali itong buuin. Mabilis lang, 15-day build. Clean look, wala nang ano. So ano nag-store ng SIR na yun? Nabili ko siya, first owner, may ahente. So, namatay na yung pinaka-first owner, binenta ng anak. So, all stock siya from that time. Meron lang siyang mga trim protector, mga ganun, maliliit na scratches. Medyo, per se, hindi sobrang, malinis. Pero may potential. Sabi ko, gawa ko ng build dito. Papalitan ko siya lahat ng PMS parts, pang ilalim, lahat ng kailangang palitan, timing belt. Nagpalit pa kami ng radiator, brand new. Shinare mo rin lahat yon sa social. Actually, meron kami video, di ko pa pinupost eh. Pero yung build, shinare ko. Ano naman yun? Konti lang naman yung kinailangan kong Paritoke sa kotse. Tapos nung natapos ko na, sabi ko, gamitin ko nga. Ang ganda eh. Ganda talaga. Nainlove ako sa kanya actually. Yung kulay niya, ang tawag sa kanya, Sunburst Yellow. Sunburst Yellow. Tapos 2001, yun lang daw yung parang silver yung mga trimmings sa likod. Sabi ko talaga, may ganun. DRS ba tawag nila doon? Hindi. Iba pa yun. Iba pa yun. Yung CRS, alam ko sok yun. Okay. Ito, SIR pa rin to. Nung dumating yung SIR, akala ko pa nga change engine kasi nung tinitignan namin yung Hindi B60 yun ang sabi nakalagay. ko, bakit ganun iba yung buti na P6 na gano'n. buti nandun yung tito ko. Hindi, ganyan talaga yan. Pag local. Sabi ko, okay. Talagang Pala ako walang- ng pagkakaintindi. Hindi may Hindi Sa talaga Honda, ako. Ang alam ko lang yung Padec 454. Yung Sabi ko chassis yun, number. SIR yan. Pero pag tingin mo sa makina, teka, ba't ganun? Tinignan ko yung papel. Tama Parehas naman. Kasi yun, nung binild ko siya, kinabukasan, nagtatanggal na kami ng tint, nagde-detail na kami. Yung upuan, tinanggal namin, medyo na yung foam niya, pinare-foam namin ulit kay Eskwala, kay Jake, yan. Pagbalik niya, linis na. Sabi ko, sige, natin yung mga paint. Tapos, while doing that, si Tito nagbabaklas na ng mga pang-ilalim, lahat ng papalitan. So, pinalitan namin lahat. When it's finished, Sunday yon, wala si Tito. Nakita ko yung kotse. Nandiyan na, naka-line up yung mga kotse. Try ko nga to. Try ko yung Honda. Drive it, papunta ako sa Starbucks sa Marcos. Pagdating ko sa Starbucks, sarap ng Honda, lamig ng aircon. Sobrang smooth lahat. Picturean ko nga, init eh. Pang. Tapos gawa lang ako konting video. Ari, pag-post ko sa wall ko nung Honda, sobrang dami nag-message sa akin. Bibenta mo, how much, benta mo. May isang nag-stand out, yung bata, bro, pasilip lang ako. Technique yun eh. Yung pasilip lang ako. Parang ganun, pangarap ka yan, ganyan. So, sabi ko, sige, pasyal ka anytime. So you were not thinking na bibili niya yun? Oo, Gusto lang niya makita. Oo. Parang appreciative lang na makita yung kotse. Sabi nila, do you have a price in mind? Okay. Sabi ko, siguro 800. Kasi all stock,
malinis na SIR. I think Ah. more than to sa average na naka-set up, di ba? Sabi niya, 500 lang kasi budget ko. Sabi ko, bro, malabo. Hindi ko pa talaga binibenta to eh. Tapos sabi niya, sige, silipin ko. Pagdating niya, hindi ko akalain, offer niya ako agad. Kinuha niya sa akin ng 725. Sabi niya, unang tawad niya, 650. 700, tapos sabi ko 750. Meet kami sa gitna. Pero yung auto, sobrang wala na siyang gagawin. Baga parang brinanyo ko. Inayos mo na lahat. Kasi- Brinanyo ko. Kasi ang SIR, para sa akin, may 3 classifications na ang SIR ngayon. Hmm. You have the Class C, which is yung molested. Ah. Those go for 500 and below. 400 and below. 400 below. Yung Class B, which is yung medyo na-restore na, nahimas na ng onte, yun yung mga... Or naalagaan. Yun yung mga 400 hanggang 800. Yan. Meron yung Class A, Class A yung mga... which is yung modded out, Oo. puro orig parts, ganyan. Yung mga million patas, mga spoon build, mga Mugen build. So, 3 klase. So, yung nakuha mo, nasa Class Siguro B. gitna. Ah. Pero yun lang. Tinawagan ko yung isang kaibigan ko nag-Honda. Sabi niya, bro, wag mong ilo-lower, wag mong ganyan. Kasi pagka minodify mo na siya, Mag-iba yung presyo. mag-iba talaga yung presyo. Tsaka Kasi parang kasi- ilaw na project na. Iba yung Ang gigigil ako kasi ang ganda niya sa stock mugs. Gusto ko ibaba. Kasi ang taas eh. Parang nakating kayad eh. Sabi, wag bro, wag. Ayun. Talagang nagulat ako sa following nung Kasi iba rin community na talaga yun. presyo ng stock lang eh. Oo, Compared iba sa... rin. Sabi mo, mas kinaka-lowered eh. Sobrang Iba pa din. grabe yung following. So, yung mga naka-Honda, good investment. Yun talaga. So, are you planning on projecting a car in the future? Definitely naman. Di nawawala yan sa sa yung ngayon na iniisip kong i-build naman ito. Pero not yung yung parang wild and out na build. More on clean na character ko lang na So, ito, ano naging storya nito? Parang napanood ko lang, nagpunta ka ng Cebu, tapos pag uwi mo, may Lambo ka na eh. Ano ba nangyari doon? Kasi sa istorya nun, I sold the car na GTR sa Cebu. Okay. Ngayon, pandemic time yon, nung binenta ko siya, ginamit ko yung money na yon pang-build ng resort ko. Yung pinagbenta ko ng GTR. O sa mother cars din. So, sabi ko, may chance ako to buy it back, binibenta. Okay. So, sabi ko, sige, daya ko dyan. Pero kausap ko yung may-ari nito. Sabi ko, bro, sisilipin ko lang yung Lambo mo. Kasi hindi pa ako nakakita ng gated manual na napapanood ko lang yung kala DDE. Kaya yung parang daily driven exotic. Sabi ko sa Pinas, wala pa ako nakita in actual. Actually, never pa ako nakapag-drive ng Lambo eh. So sabi ko, gusto ko lang makita. That's kung Kumbaga, the car enthusiast in you ang Oo. umiral. Oh. gusto ko lang ma-feel yung, kahit nakaupo lang ako, yung ganyan, gated na manual. Problema, binili ko muna yung GTR. Nung nabili ko yung GTR, sabi ko, di na rin kasya yung pera ko eh. Kahit pilitin ko pa na bilhin to, di kasya yung pera ko eh. Dumating ako doon, naka-GTR. Sabi niya, bro, pag-usapan na lang natin, swap tayo. Sabi ko, talaga? Pwede yun. Tapos, yun, may negotiated. Yung first day, umayaw yung anak ko, ayaw niyang bitawan yung GTR. Kasi kasama ko yung anak ko eh, nabimahay. Ilan taon yung anak mo? 7. Okay. Mas gusto niya yung GTR Kasi kaysa dito. meron din siyang doon eh. May sentimental siya doon sa GTR eh. Nung binenta ko yun, miyak din siya doon eh. Tapos ngayon, kakabili lang natin, bebenta mo na. Yung anak mo, lalaki. Lalaki. Sabi ko, anak, mas maganda yung Lambo. No, I want the GTR. Kaya nag-cancel kami nung unang araw. Kinabukasan, nag-negotiate kami. Sabi ko sa anak ko, anak, ito na yan. Yan. Naintindihan naman ng anak ko na some cars are rare. Talaga. So ito, 2004 model to. So mukha siyang modelo kasi nakakit. Pero 1,200 lang ang produce niya that year. Okay. Ng coupes lahat Parang 3% lang ang manual. So that's Okay. 30 pieces lang. 36 pieces to be exact. In the world. In the world. Na manual na gated na Lamborghini. So yung buong production niya, 3% lang ang manual. Is this a local car? No, import yan. Imported. Pero dumating siya maaga. Kaya P. Parang 2011. And this is, ito na yung last na nilabas ni Lambo na may manual. Yeah, ito. Mercy and ito na. Tapos Naresmatic na eh. Pero most ng Gallardos na makikita nyo dito is E-gear. Yung single clutch na walang cambio. Paddle lang. So yun, nung na-feel ko siya, sold ako talaga. Yung parang, kaya ko ba itong bayaran? Pero, wala na ako makikita nito eh. Kasi all the years na nanonood ako ng DDE, tumitingin din naman ako sa market. Meron ba yung gated na Ganito. manual? Wala talaga. Si Boss Emon, meron siyang pinost na karaan.
not running na Murcielago, na gated manual. Sabi ko, bibenta ka. Message ko si Boss Dane. Hindi bibenta ni Boss Emon yan. Kasi may mga ganun eh. Meron dito sa Pilipinas, pero yung people Ayaw na din bitawan. yung people Oo. na Hindi mo rin meron masisilaw nun, ng pera. oo, may mga pera yun eh. So if you got the chance to buy it sa market, Take Go it for na it, agad. no? go for it. Wala na. Kami nga na to, nagtatawagan kami, bro. Gagawa na ng paraan Ang yun. laking halaga. Kasi ano to eh, ito yung pinakamahal na nabili ko so far. I'm not, hindi naman ako pinanganak na mayaman. Talagang ginapang ko. So yung inventory ko is a reflection ng kung nasan na rin ako. So I wouldn't, hindi ko ipapahamak yung pamilya ko na ibabaong ko kami sa utang para bilhin yung gusto ko. Hindi. Practical pa rin. So reflection yun nung ako. Tapos yung mga clients ko naman, ganun din. Kung taste nila yung taste ko, nagre-repeat din sila eh. So, na-realize mo sa sarili mo ngayon na, oo, buy and seller na ako ng kotse. Parang ganun. Parang ano? Kumbaga you were forced into the business, no? Yes. Kasi yung buy and sell saved me ilang beses dun sa mga normal ko na businesses. So, nakikita ko lang siguro, pag tanda ko, baka mag-transition ako into parang collecting na lang. Collector Parang na. ganun. So, ngayon, nagbago na yung pananaw mo na hindi ka yayaman sa buy and sell. Parang ganun. Pero, lagi ko rin sinasabi dun sa kanila, yung mga estudyante ko, mga tinutulungan ko. Estudyante mo? Yeah, si Kyle. Okay. Meron ako mga Mentorship, tinuturuan na mini-mentor ko na yung pagiging successful naman doesn't mean na doon ka lang sa field na yun. Meron ako mga tinuruan, naging reseller ng watch, naging successful. Yung pizza ko, yung sa cabinet. So, buy and sell in general, no? Oh, pero it's more on how you manage yung dumadating sa inyo. Kailangan pera. natin ng Financial. mentorship, Paul! Kasi Financial marami akong management. pinasok na businesses. Lahat yun kumita. Nag-transport din ako. Ang transport. Nagparenta ako ng UV. Okay. Okay. Okay, na-scam ako sa UV Express, tapos nagparenta na lang akong van kasi may van ako na hulugan. Hindi ko alam paano huhulugan. So, pinarenta ko siya. Nahuli pa nga ng color room. Parang gano'n. Dami ko rin pinagdaanan na businesses. Lahat yun kumikita. It's how you handle the money talaga at paano mo siya paparamihin. Kasi pwede mong paramihin pwede mong palakihin yung maliit. Pero, ang malaki, ang dali lang rin maubos eh. Pero kung napalaki mo yung maliit, and you know how to keep it, ayun, you wouldn't run out. So, let's say, for example, knock on wood, mangyari sa'yo yung lumagapak ka to zero ulit. How do you plan to bawi? Kung nandito na ako sa kalagayan ko ngayon, zero lang yung ano Bigla ko. ka nag-zero. Yeah. Paano? Kahit wala akong pera. Anong magiging plano mo? Kotse pa rin? Pwede ko siya gamitin yung avenue kasi yung connection. Kasi nga, nandun ka ulit eh. If you could call somebody, bro, meron ditong ganito, 500,000, pero ahente. parang ganun. I mean, that's how you, you build yung capital. Yung mga deals na pwede mong gawin ng 3 beses ang araw kahit nga wala kang capital. Pwede yun eh. Just by knowing the right people and knowing the market, kung magkano ba dapat ang value ng isang bagay. Kasi there are reasons why people sell their car. It's not just kailangan nila ng pera. Minsan kailangan nila ng space. Minsan kailangan nila ng mag-let go kasi may bad experience sila doon sa kotse na yun. Parang ganun. Or may hinahabol lang sila, ganun. Yes. Pero it's not really always about money. So you're saying na confident ka na maski mawala sa'yo lahat ngayon, kaya mo i-build up ulit siya. I've been bankrupt Ang ganito. and negative parang 4 times na. Okay. Tapos yung mga last, may mga death threat, may demanda. Alam mo yan, I bounce back. So bounce back na. Kasi yung mga pinagdaanan ko, parang, as we would say, para na ako senior. Dahil ang best na ako naloko ng tao. Kasi nga, ayoko mag-buy and sell talaga eh. Ang nangyari, if I build my money, I tend to parang, All out. hindi, ganda nung inaalok sa'yo nito. Laban Pasok ka ako na. dyan, oo. pasok ako dyan, pasok ako Ay, doon. ini-invest mo sa iba. Oo. Tapos yun, nung nabuntis ko yung girlfriend ko that time, asawa ko na ngayon, nakikitira ako dun sa huling nanloko sa akin sa business. Sabi ko, buntis siya, baon ako sa utang, tapos nakikitira tayo. Good luck, di ba? Paano mo i-raise yung anak mo? Ayun, nag-aaral ako ng stocks. Nag-enroll ako, nag-aaral ako stocks. Kahit wala akong pera, nag-aaral ako. Yung stocks, tinuruan ako ng risk management, ganun. Tapos, knowing your strengths and your weaknesses, parang ganun. So, tinitignan ko yung chart. Sabihin niya, bakit gumagalaw yung chart?
tatanungin ako ng mentor ko, sabihin ko, may bumibili, saka nagbibenta. Sabi niya, hindi. Emosyon niya ng tao. Kaya yan, bumababa yung presyo, natatakot sila. Feeling nila, malulugi. Oo, Kaya binibenta. kaya umaangat yan, excited sila. Ganon. So, sabi ko, minsan may nakadeal na ako na sobrang saya. Binili yung kotse ng mas mataas sa normal na presyo. May nakadeal ako na, nagbebenta ng kotse. Kunin mo na yan. Ayoko na yan, kahit magkano. Parang ganon. Dahil may na-experience sila doon, So, may nabasa rin ako na libro. The Intelligent Investor by Benjamin Graham. Sabi, the intelligent investor buys from the pessimist and sells to the optimist. Okay. Ngayon, sabi ko, teka, parang ganun yung mga tinuro rin sa akin sa stocks. Tapos ngayon, ginagawa ko rin noon sa kotse. Kasi ang dami mong mamimit na iba-ibang klase ng tao eh. Does it mean na may pera ka, hindi ka pessimistic. Kahit mayaman, nagiging pessimistic. Kunwari, tumirik sila sa EDSA, napahiya sila. Bad trip. Beta mo na yan. Nahirapan yung mga... So, when you're dealing with high-end vehicles, hindi pasok yung law of supply and demand, no? Hindi. Actually, yung high-end vehicles na sabi ko, hindi ganun yung tingin ko sa kanya eh. Hindi siya high-end for me, for me. Dahil I just buy kung ano yung like what you said, you afford mo. O sige, anong pinakamurang nagustuhan mong kotse? Mura, when I say mura, less than 500,000. mura. Naghanap mo. Walang Wala mahanap. mura ngayon. Diba? Walang mahanap. Mura ngayon. Ano yung... Kyle. Meron ako doon. Yung Beats ko. Meron akong Beats na two-door. Ayan, nakaka 200. Ano pa ba? Yung SIR. Ang dami. Impresa. Okay din sa akin yung Impresa na 08. Okay. So, ano ba? Paano mo ba nagugustuhan ng isang kotse? Aside from dahil may following. Para sa akin yung feel ng auto. Pag na-drive mo na. Kasi gato yung mga tao, excited sila sa yung performance, sa ganyan. Ako hindi. Yung feel ko dun sa auto. Gusto ng dugo. Kunwari, drive mo Benz na, kunwari, S-Class. Parang pakiramdam mo, you made it. Parang gano'n. Okay. Tapos pagka-drive mo naman, Lambo. Yabang ko. Parang gano'n. Mayroong, nag-iiba yung character mo based dun sa kotseng gamit mo. Okay. So like what you said kanina, sa emotions mo binibase yun. Kumbaga, kung bebenta ko rin siya, Hindi dahil bebenta ko siya dun sa mga tao na Parehas. looking maka-experience ng gated manual transmission na Gallardo. Ang sarap. Ayun yun. Sobrang ganda niyan. Pero Wala. for sure, hindi mo nabebenta to. Hindi pa. Hindi pa. Kasi may mga offers na rin to eh. Pero ginagawa ko kasi, na-experience ko yung auto, na-enjoy ko lang. Pero pagka may opportunity na nag-come up, may bago akong pwedeng i-develop into new business or something. Kasi nagde-develop din ako ng real estate eh. So yung kwento mo kanina, like what you said, na before nung bata ka, na-attach ka sa kotse. Sa ngayon, Ganun pa rin ba? ganun pa rin. Ganun pa Ano rin. yung kotse mo ngayon na attach ka talaga sa Ang kanya? dami na nag-offer pero kumaga tumagal talaga sa'yo. Siguro sa ngayon, ayan, yung Subaru ko. Also, ayaw pa benta ng anak ko eh. Okay. Kasi yung time na nag-construction business ako, kumuha kami ng brand new car, pero hulugan. WRX. So, nung ginagamit ko siya, naguhulog kami monthly, tapos bumaksak yung business, sabi ko, sobrang pasakit nitong kotse, tapos lagi rin may nasisira sa pang-ilalim, kahit brand new. Sabi ko, ano ko na lang to, ibalik ko na sa bangko. Ayun, nung baksak na yung business, binalik ko sa bangko, start from zero ako. Sabi ko, ayoko na ng hulugan, ayoko ng utang. Bumili ako na ng Mazda 323 na Ray-Ban. Okay. Okay. Ayoko na ng Ray-Ban. Binili ko siya ng nut running. 96, 97, mga Parang ganun. Binili ko ng nut running. Sabi lang sa akin ng kaibigan ko na mekaniko. Yan, Madali lang ayusin daw. ako bahala magpaandar. Bili mo lang. Tinutulungan ko kasi walang pera. So, binili ko, nut running. Inayos niya. Tapos, yun yung ginamit ko for a while. Na pinalit ko dun sa WRX from brand new. Doon ka sa bulok na ginamit mo ng... Nakakarating naman ako. Naabot naman ako. Eventually, binenta ko siya dun sa pinsan ko. Na first car naman yun. Na gustong-gusto niya magkakotse. Ganun. Na, alam mo yun, it wouldn't hurt you na to buy naman na mura. Kaya sabi mo nga, below 500,000. I can buy kahit 20,000, 30,000 na kotse. Kaya ko enjoyin yun. Kasi
ginawa ko school car dati, Celica na walang interior, walang aircon, walang side mirror. Talagang steel lang na kotse. Yun lang yung kotse ko. Manibela upuan lang. Oo. gano'n. Kahit mabasa, wala rin angat baba yung bintana, nakababa lang. Ganun yung kotse ko nun. So, hindi ako maarte talaga sa kotse. Pero yung what the car says about you o makes you feel, yun yung habol ko when I buy a car. So, yan. Lahat yan. May ano. So, ano bang mapapayo mo sa mga car enthusiast or na katulad mo, na as of the moment, wala pa silang pambili ng kotse or wala pa silang kotse, ano mapapayo mo sa kanila? Para sa akin, galingan lang nila. Yun lang. Galingan lang nila. Malalim yun. Kasi isipin mo, kung wala ka na nga eh. Tapos di ka pa marunong. Alam mo yan? Just by knowing the market. Wala kang pera. Pero alam mo na, inaalok sa'yo ni Boss Mon yung, yung Civic niya, 120,000. Kung alam mo 200K yun, pwede mo i-connect yung to somebody. Mura yun, 200,000 bentahan nun. Diba? So they could earn. Does it mean naman na nag-aahente ka or you're making money off dun sa mga na yun? It's a bad thing. Kasi they're getting at a good deal. Dahil yung expertise mo ngayon, in-offer mo sa table eh. So sa akin, para sa akin kahit anong field naman, kung pagkain or pag ganyan, kailangan mo ng knowledge. Invest lang sila doon. Magkano lang ang mga libro? Libre lang din mag-YouTube University, di ba? So para sa akin yun, learn how to, Lalo na ngayon, internet na lang. So, ano naman tips mo sa mga nagsisimulang mag-buy and sell? Gusto magsimula mag-buy and sell. Ako sa akin, unang-una, don't buy what you don't like. Kasi ganito yun eh. Bibilin mo yung kotse para lang kumita. Wala na nga may gusto. Ikaw rin, binili mo siya nung time na yun, di mo rin gusto. Diba? Mas stress ka lang. Paano may bebenta yung bagay na, di ba? Kaya ako, I don't buy mostly ng normal cars. Kunwari, I have nothing against dun sa brand new na Vios or ganyan. May mag-alok sa akin, parang, bro, ayoko yan. Ayoko yan. Literal, di ko gagamitin yan. Di ba? Tsaka di mo alam kung paano mo ipoposisyon yung sale. Dahil ikaw mismo ayaw mo eh. Oo. Kumbaga, masyado na rin typical eh. Ngayon, kung magsisimula sila, they would buy the old, kunwari lang, old Vios, na hindi rin nila gusto. Pero Civic talaga gusto nila. Pero di, mas maraming buyer ang Vios. Eh. Tapos di nabibenta. Bakit na Vios to? Papalugi mo na lang para lang, parang diba? ganon. Oo. Pero kung bumili ka ng Honda, may enjoy mo pa. May knowledge ka na yun talaga yung gusto mo. Pero di ka nag-overpay kasi inaral mo at gusto mo yung market. Di ka magkakamali. Di ba? Posible ka magkamali pag alam mo eh. Kasi yun lang. Yung iba kasi, nanguhula. Di, mabenta yan. Ito yung trending ngayon. Ganun. Ganyan. Ako, hindi ako bumibili ng ayoko. Kahit may issue yung kotse, basta gusto ko, bibilin ko yun. Oo nga, napansin ko nga sa mga kwento niya kanina. Wala na issue. Kasi lahat naman niya naayos eh. Nung nakaraan, nag-trending ako. Meron daw akong benentang kotse na total wreck. Porsche na GT3 inspired, ganyan. Sabi ko, una-una, yung bumili nun, siya sabi sa akin na nabangga to dati. Hindi ko alam. Yung pinagbilang ko ng sasakyan. Sabi ko, ba't niya bibilin? Race car siya. Race car driver siya. Alam niya kung ano yung auto na binibili niya. Kilala niya rin yung previous owner. Gano'n. Sabi ko, okay. At least, alam niya. Tapos goods lang. Nagulat ako after parang 2 weeks or 1 week. Umiyak sa Facebook. Hindi. Ibang tao. Binenta rin niya. Binenta niya rin. Hindi niya binenta. Enthusiast siya. Gagamitin niya sa truck yung kotse. Meron nag-post ng page ko or ng marketplace post na binenta daw yung Porsche, nakalagay doon, no history of accidents. Parang ganon. Problema kasi, yung pinagbilang ko, hindi rin naman din-disclose sa akin. Kapag tinignan mo yung Porsche, di mo talaga makikita. Maayos. Maayos talaga. Tsaka kasi section yun eh, ang Porsche. Kapag binuksan mo yung hood, perfect talaga. Kumbaga, nose cut, yung gitna, tapos yung likod. Ganun. Sobrang wala. Kaya, sinagot ko yung issue, gamit video, sinagot ko yung post, yung nabangga na ba, arang gano'n. Sabi ko, okay lang naman. Wala namang masama eh. Kung ano man yung response sa akin nung Pero, gawa kami video, shinare ko yung post ni Matt Armstrong. Sino ba yung mga pinost natin? Yung mga nagbibuild ng kotse. Nabaha, nabangga, ganyan. Doesn't mean na nagkaroon sila ng ganun. Wala nang value yung auto. Basta maayos lang maayos. Ano yun? Manual na 911 yun. Kumbaga,
Sought Rare after. din. Pag naghanap ka ng 996 na manual sa market, wala nagbebenta. Ganun lang siya ka-simple. Yun lang yung choice eh. Di ba? Kilala niya pa. Oo. Kasi sobrang liit, sobrang niche lang ng market na mga binebenta ko. So, hindi mo siya kailangang i-hard sell. Hindi ako kung ayaw mong bilhin, huwag mo. Di ba? Okay lang naman eh. I love the car, kaya ako siya binili. Ayun. Kaya yung pinagbilang ko nun, has like 100 plus cars. Sobrang dami niya rin kotse. Siguro hindi niya rin alam. Parang gano'n. Pero yung pinaka-main na may-ari, kinausap din ako, bro, pinanatan ko lahat dyan. Walang problema dyan. Pero napicturean kasi siya eh. Parang sa Skyway, tumama yung gulong sa gutter, ganyan. Eh, most likely naman, nakaganon ka na. Ano yun? Papaunat mo lang, diba? Siyempre, Oo, papalitan na Papalitan yun. nung previous owner. Kasi saka yun. nagagamit ko yung auto eh. Hinataw ko, diretso manakbo. Tapos drive rin niya, race car driver siya. Alam niyo yun, dapat. Nag-ano pa nga siya, parang hilto-hilto. Sabi ko, boss, galing mo mag-drive ba? Takot nga ako eh. Nag-video pa ako dun sa loob ng kotse. Sabi niya, hindi, ganda ng kotse. Ano to, previous track car to sa Japan. Dinala dito. Kaya yung tono niya, yung tunog nung, parang alam niya, yung suspension, sobrang tigas. Sabi ko, ba't ang tigas? Hindi, ano yan, race car suspension yan. So, alam niya yung binibili niya. Ano lang, sa akin, mas more on ako dun sa, yung kotse mismo yung tinitignan ko. Kasi gano'n eh. Rare na nga. Choosy ka pa. Wala ka bibili. Diba? So we've been talking about the success in your buy and sell journey, no? So ano naman yung mga possible na maging, anong tawag doon? Mga possible na aberya ng mga nagsisimulang buy and sell na hindi pa nila na-experience. Ikaw, matagal ka sobrang na dami. Bro. Tulad yung family namin, nandito na kami sa industry na to, di pa ako pinapanganak eh. So ngayon, I'm 31 na. So, kung ako, na-expose na ako dito bata pa, ganun kahaba na rin yung mga nakita ko na deals na nag-go wrong. Sobrang dami. Lalo ngayon, sobrang mas talamak. Noon, yung gumagawa sila ng mga fake na CR, mga fake na papers, pero urig yung papel. Peke lang yung nakasulat. Kasi nakakabili sila nung rolyo, ganyan. Tapos, another thing pa, nakautang sa bangko, tapos buburahin yung encumbrance, tapos bebenta, gano'n. Meron pa ako nabili, nakabangga, nakapatay yung kotse. May kaso pa. May kaso, na pagka hindi mo matatransfer, hindi mo marirehistro, yung mga gano'n, may mga alarm. Carnap, ng asawa. Kasi binenta ng asawa yung kotse. Pina-alarm ng asawa na carnap, sa kanya ang pangalan eh. Pineki yata ng lalaki yung mga deed of sale sa ID. Parang gano'n. Yung naghiwalay tapos binenta ng isa. Gano'n. Ngayon, yung isa pina-carnap. Yes. So, sobrang daming pwedeng maging problema sa second-hand cars. That's why meron kami tinatawag namin na mga black and white. Kailangan, pirma ka na binili namin sa'yo na walang kaso, walang ganyan. Pagka nagka-problema, tuloyan tayo. Or ikaw ang liable. May naghahabol yung kasama mo, kung sino man, di ba? Conjugal pala kayo. Parang ganun. Nakakalimutan kasi ng iba yun. Pero, so far, ang pinakamalaking trap lang naman talaga is maloko ka with regards sa documents. Pag naman may issue yung sasakyan, meron mga buy and sell na nakakabili ng may issue yung sasakyan. Naayos naman nila yun eh. Most ako naayos namin. Yung mga nagtitrending sila AC Boy, mga ganun, di ba? Okay na ba magbanggit ng mga names yun? Nagtitrending sila kasi nagbebenta sila ng mga kotse na sobrang mura, di ba? 85,000 na sedan, 75,000 na sedan. Paano pagka may nasira doon? 15,000 ang paggawa. Hindi na nila gagawin yun kasi nga sobrang liit na ng leeway nila eh. Ang liit lang ng patong. So, yun. Pero, kunwari, bilhin nila yun, tapos nagpagawa sila, make sure lang na may pampagawa sila. Di ba? Kung 75,000 yun, nakikita nila, may tulo yung radiator. Budget ka na 5,000. Radiator, palit ka. Parang gano'n. So, to make money, you have to spend money also. Definitely. Pero yun, para lang maiwasan lang nila yung mga pitfalls, dapat, may skill ka eh. Tama yung pasok mo, tama rin yung labas mo. Hindi ka na mag-aamali sa dulo eh. Kasi, naka-position ka na just by buying it, may pera ka na dun eh. Kasi kung binili mo 100, value niya 150. Pero sobrang minimal lang ng papagawa. Di ba? 10,000 siguro na retouch, saka gawa-gawa ng pangilalim. So, okay ka na.
you position yourself sa simula pa lang. Pero kung binili mo yun ng 140, bentahan 150, tapos nagpagawa ka ng 15, Wala, masyadong manipis. tawag sa'yo ng buy and loss. Buy and So basically, pag bibili ka ng kotse, gusto mo mag-buy and sell, mag-set ka ng allowance for Pagawa. restoration or Oh, repairs. list down mo na yung issue ng auto. Kung talagang type mo yung auto. Kasi meron mga kotse kahit may issue, okay, yung panel may gas-gas. Boss, tawad ko na lang to Siyempre, tatawad mo naman yun eh. Ikaw na magpagawa kung talagang type mo yung auto. Kasi nga, may mga tao na, SIR ang hinahanap. Katulad na SIR core, hindi yun siya perfect. May mga, nilagyan siya ng rubber trim sa dulo. May mga kulubot yung dulo. Sabi ko, hindi ko na para i-retouch eh. So, niyahan ko siya na as is. Nakita rin naman nung bumili. Kasi matter, siya rin eh. Hindi niya rin para i-retouch eh. Kasi yung dulong-dulo lang ng pinto. Mga ganung bagay na pwede mo naman siyang isama na dun sa benta. Okay na yun. Kasi pagka niretouch mo, mag-iiba-iba yung kulay nung... Kaya na, buo para isang kulay. So, yung decision making na gano'n. So, pag binuo mo, tataas na yung presyo mo. Tapos di na siya original. Nahilamusan mo na. So, would you recommend our viewers to quit their job and start buy and selling cars? Not agad. Not agad. If they're really into cars, aralin muna nila yung gusto nilang pasukin. Yung parang, ayoko kasi nagsi-same na kotse. Hindi ako nag-ulit-ulit ng kotse. Gusto ko, meron akong STI. Isa lang yung STI ko dyan. Meron akong Lambo. Isa lang Lambo ko dyan. Ayoko ng pare-pareho. Dahil parang binibili ko lang yung gusto ko. Pero sila, if magsisimula ka, wala ka pang parang mastery or hindi mo pa kabisado yung market, pwede ka mag-stick sa isa. Patulad ginagawa ng ibang friends ko, ano lang sila, panay Civic o panay ganito. Just by, para masanay ka lang sa simula. Mag-stick ka dun sa alam mo. Making deals, talking to people, handling yung in and outs ng pera. Kasi madali nang bumili ng ibang kotse na natitipuan mo. Mahirap yung skill. Just by... Isipat, yung gano'n. Mahirap yung skill eh. So, invest ka lang na gumaling ka. Akin, experience talaga. Ito, hinihila si Kyle. Ito, ganito, ganyan. Tapos yan, pagka may pumasok, list down mo, na kumita ka ng ganito. Pagka may lumabas, list down mo, kumain ka ng ganito. Dapat minamanage mo yung finances mo, saka yung business mo, ng tama, habang maliit pa siya, para lumaki. Kasi pag tinanong kita, magkano kinita mo last month? Siguro, wala na. Mahirap pag wala kang specific figure. Kung magkano huhula ka na nun eh. Okay. Kailangan gumaling ka, kahit wala kang pera, kailangan gumaling ka lang. Maganda yun So, paano mo ina-expect na lumaki yung maliit kung wala ka skill? Diba? Kahit nga alukan kita ng, sabihin ko sa'yo, yung Land Cruiser, alok ko sa'yo ng 1 million, kahit 3 million bentahan niya. Kung hindi mo alam na 3 million yan, hindi mo rin ma-spot yung opportunity. Sayang. Kasi wala kang skill eh. Sasabihin mo, ang mahal yan, hindi ko naman kaya bilhin niya, 1 million. Eh, syempre, kung alam mo yung value niya talaga, gagawin mo paraan yung 1 million na yun. Yeah. So, yung basically having yung skill, handling money, knowing yung market, yun. It could make you a fortune na. Kahit wala kang pera. Hindi mo kailangan pera dito. Yun nga, kasi marami nagtatanong sa TikTok sa akin eh. So, ano ba ang the perfect capital to start buy and selling cars? Optimum na, or minimum na lang. Ako kasi, kunwari, wala kang... Depende rin sa sa risk tolerance nila. Kunwari, sasabihin mo sa akin na 100K. Hindi kita sasabihin na bumili ka 100K. Bumili ka 50K. Para may pampagawa. Pampagawa ka. Kasi yung iba, 200K budget ko, all in nila doon. Pagka nagkasira, wala. Mangungutang, mga ganyan. Wala na. So, kumbaga, parang buy 50% of what you have lang. Ako, natutunan ko rin to sa sa stock market. At least, you can buy 3 cars dun sa capital mo. Okay. Okay. So, kunwari, 100K lang talaga pera mo. Start ka muna ng motor. Cellphone. Litan mo lang. Kasi kailangan mo lang yung skill eh. Practice. Practice lang. Talking to people, negotiation. Yung just by earning itself, and what will you do dun sa kinita. Si Boss Toyo nga, yumaman sa, di ba, bibenta ng G-Shock, ganyan. Kasi gumaling siya dun sa pagbebenta. Hindi naman talaga dun sa, sa G-Shock eh. Nate-training kay ako, nag-networking ako. Tapos nag-insurance salesman ako. Alam mo yun? Tapos, talagang sales skill lang kailangan. Oo. Kahit wala kang kapital dun sa mga bagay na yun,
pagka nakuha mo yung skill at may opportunity nag-come up, teka, pwede ko i-connect to dito ah. Yun na yun. You could build on that. So, are there people you want to thank sa journey mo na to? Lahat naman ng lalo na yung mga naging sukay ko over the years. Mga clients ko na nagtitiwala dun sa taste natin in cars. So, yung nag-move up din ng nila, ng budget nila na, ito lang budget ko, pero gusto ko rin yan. Sige. Yun. Kasi, dati, nag-all-in din ako dun sa mga coaching gusto ko eh. Kasi, ito ako eh. Sabihin nila, sige, minsan kahit alam nila yung kapital ko, napakita nila ako. Parang tulong. Kasi nga, I'm supplying them the cars that they like. So, rolling over, ngayon, kami, yung Forbes Capital Cars, na kami, 7 years, kung ilang taon yung anak ko na si Forbes, yun yung ibig sabihin ng Forbes Capital. Okay. Kasi sabi ko, hindi ko na para ipahandle to sa iba, capital to ng anak ko. Okay. Kasi dati ilang beses ako naloko dun sa mga pinasok ko. Binibigay ko yung kapital ko kung kani-kanino. Ito, hindi. Kasalanan mo yan. Pera ng anak mo yan pag nawala yan. So, ginawa ko, Forbes Capital. Wala yung cars talaga eh. Forbes Capital yan. Kasi nagsimula ako, stocks. Nagtitrade ako ng stocks nung simula. Capital ko, 100. Gagalaw siya ng 3%, 5%. Sabi ko, kita ko ng 1,000. So, ganun. 800. Sobrang tagal mo nakaganyan. Ang late ka ng kapital mo. Paano mo i-sustain yung pamilya mo? Naka-alta ba o ngayon sa sa sulit.com? Sa marketplace, nung nagka-marketplace na. Naka-alta ba ko doon? Habang nakatingin ako sa stock market, ganun ko yung recently posted. Tapos may makikita ka na good deal. Sino ba yung mga kaibigan ko may pera? Yan, tawag na ako. May mga list, may notebook ako, may mga number doon. Brother, tayo na. Mura nito. Yan, tapos sabihin ko sa kanila, magkano yung bentahan? Ganito natin makukuha. Ganito lang ako. Eventually, tumaas din yung value ko. Kasi, pagka meron ka ulit bigyan mo ako. Pagka meron ka ulit. Kasi, alam na nila, kumita na sila dun sa mga dating binigay ko. Tumataas din yung value mo pagka yung skill mo. Yung namatay na? Hindi. 1% na lang. Okay. So, anong takeaway, any last final messages or takeaway to our viewers sa ating napagkwentuhan? Ayan, just, yung mga mahihilig sa kotse na gusto pumasok sa business na to, just do what you love, buy what you love, and galingan nyo. Most importantly, sama nyo si Lord. Yung iba, di ba? Dinadasalan yung kotse para huwag masira, para di magkamali, gano'n. Kami naman, sana good investment itong gagawin namin. Ayaw kong mawaldas yung pera. Same din, dapat sa mga tao, value nyo lang yung money. Kumbaga, blessing yan ni Lord. It can be a blessing to others just by making more of money. Yeah? So, sa akin, mangarap lang sila. Go for their dreams and improve. Okay. So, yun na. So, our cameras, yung tatlong camera namin, lobat. Lobat na. Kasi yung meron kami timer niyan eh. Pag isang full charge ng battery, 2 hours. 2 hours. 2 hours na tayo. 2 hours na tayo. So, I'd like to thank Monir for a very deep and knowledgeable conversation. So, boss, thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you sa pagbisita.